Bakit pa napunta sa akin ang pagtanggal sa trabaho? Hay, ngayon wala na akong pambayad ng renta. Sa ilang araw, talagang mapipilitan na akong matulog sa kalye. Kahit papaano, nakapag-ipon ako ng kaunti. Naghahanda na akong mag-invest sa ginto. Sa murang halaga, sa tindahan sa kalsada. Bumili ng maliit na gintong butil. Pero nadaya ako. Ito ay isang dilaw na beans. Ay, sino pa ang malas ko? Binabati ang host, matagumpay ang pagkakabin. Sistema ng pag-upgrade ng lahat ng bagay. Maaaring mag-upgrade ang host araw-araw ng mga bagay na pag-aari niya. Pagkatapos ng matagumpay na pag-upgrade, makakakuha ng dagdag, mga bagay na mas mataas ang halaga kaysa sa orihinal na item. Ang sistema ng pag-upgrade ng mga item. Ang sistemang ito, talaga bang ganito ka-epektibo? Subukan mo lang para malaman. Ang pag-upgrade ng sistema na ito mula sa toyo ay naging ginto. Binabati kita, host, sa iyong tagumpay sa pag-upgrade ngayong araw. Matapos ang pag-upgrade, nakakuha ka ng isang gintong bar. Pumunta ako, parang nagiging ginto ang mga butil ko. Talaga. Naging ganito kalaki ang piraso ng ginto. Tama siguro ito, mga 3 kilo. Ngayon, talagang yayaman na ako. Kailangan kong tingnan kung totoo ang ginto. Kamusta? Nandito ako para kumuha ng ilang bagay. Ginoo, ano ang gusto mong maging? Isang piraso ng ginto. Ginoo, narito po. Ang tinatayang halaga ng ginto ay 1.5 milyon. Ano sa tingin ninyo? 1.5 milyon, ha? Ginoo, kung makakakuha tayo ng contact information, maibibigay ko sa inyo ang 2 milyong. Ang presyong ito ay talagang makatarungan. Gusto ko lang makipagkaibigan sa inyo, Ginoo. 2 milyong. Ganitong halaga. Tanga lang ang hindi kukuha. Siyempre, maaari. Ako si Guyuan. Ako si Xumingqian. Tawagin mo na lang akong Xiaoqian. Itong 2 milyon, na i-transfer ko na sa iyo. Kung sakaling may problema sa hinaharap, maaari mo akong kontakin anumang oras. CJ, ano ba talaga ang katayuan ni Ginoong Gu? Paano ka basta-basta makakapaglabas ng isang pirasong ginto? Ngayon may pera na ako sa kamay. Dapat na akong umuwi at tumingin. Sabay tingnan kung ano na ang nangyari sa lumang bahay. Kung ano na ang na-upgrade dito. Tay, nanay, nandito na ako. Umuwi na. Bakit ka nag-aaksaya ng pera? Anak, umuwi ka na pero di man lang nagsabi. Ako at si tatay. Gagawa kami ng paborito mong ulam. Hindi na kailangang gulo-gulo pa, nanay. Anong ginagawa mo? Kahit ano, gusto ko. Sige, pumasok ka na at magpahinga. Matandang tao. Mabilis kang pumunta sa merkado at bumili ng mga gulay. CJ. Aba, sinasabi mo namang maayos lang. Bakit biglang umuwi ang anak mula sa syudad? Walang masamang nangyari, di ba? Kapag kumain tayo mamaya, tatanungin ko siya. Nan, pupunta muna ako sa palengke. CJ, halika, anak, kumain ka ng marami. Tingnan mo, ang tagal mong nawala, pumayat ka. Xiao Yuan. Gaano katagal ka magstay sa bahay ngayon? Kamusta ang buhay mo sa opisina? Actually, I already resigned. Ngayon, nag-invest ako para kumita ng maliit. Sa magandang trabaho na ito, bakit bigla mong iniwan ng walang dahilan? Nasa kumpanya ka ba? May mali ka bang nagawa? Xiao Yuan, kumikita ka ba sa pag-invest? Baka pa nga. Masasayang lang ang oras mo, parang nagbuhos ka lang ng tubig sa baso. Mas maigi pa rin ang magtrabaho para kumita ng maayos. Papa, sa mga nakaraang araw, kumita na ako ng 2 milyong piso. Sa card na ito, may 500,000 pesos. Ito ay para sa inyong baon. Huwag kayong mag-alala. Ito ay pera ng anak, nakinita ng malinis. Sa hinaharap, mas magiging maganda ang buhay natin. Kahit na 2 milyon, gaano katagal ito sa trabaho? Kaya mo palang kumita ng ganito kalaki. Mama at Papa, maghintay muna tayo ng kaunti. Dadalhin ko kayo sa syudad para tumira. Pagdating ng panahon, saan man natin gustong magpunta. Kain tayo, kain. Sobrang kumpiyansa si Mama sa akin. Agad niya akong binigay ng household registration book ng maaga. Nang hindi nila alam, ipinasa nila ang bahay sa akin. Mama at Papa, hindi ko kayo bibigyan. Kailangan kong i-upgrade ang sistema ng bahay na ito. Ito pala ay bahay sa Luanyuan. Sabi nila ang lugar na ito ay ang pinakamisteryosong lugar sa Yandu. Sa buong barangay, may 1 lang na pamilya. Bawat pamilya ay mga tanyag na tao sa Yandu.
Itong hawak ko ay ang pinakamagandang unit sa Longwan Courtyard. Unit 001. Ang sistemang ito ay sobrang galing. Tay, hindi ba't kahapon lang kita binigyan ng pera? Bakit nandito ka na naman? Ang bigat ng trabahong ito. Ay naku, ako at ang nanay mo. Wala kaming ganong kapalaran na mapagod. Tingnan mo itong lupa. Kung hindi ka magtatanim ng kahit ano. Sayang naman talaga. Ay naku, tatay. Parang mayroong bagay dito sa ilalim. Hindi ko akalain na totoo ito. Nang umalis ang lolo mo, sabi niya ay may iniwan siyang kayamanan sa bahay. Noong panahong iyon, may sakit na siyang demensya. Akala namin nagbabalak kayo lang siya. Hindi namin ito tinake seriously. Hindi ko akalain na matuklasan mo pa pala. Hindi ko akalain na lolo. Talagang nag-iwan siya sa atin ng yaman. Tatay, huwag ka nang umiikot pa. Kung magpapatuloy ka pa, malalito na ako. Ay naku, 6 Yao Yuan, isang buong kahon ng yaman yan. Paano ako hindi ma-excite? Tatay, kumuha ng kahit ano ang pawn shop. Baka makilala pa ang mga kayamanan. Bukas, sabay tayong pumunta sa pawn shop. Hindi ko akalain na ang lolo ko ay hindi marunong bumasa. Ngunit nakapag-iwan siya ng napakaraming kayamanan. Mukhang dapat itong nagkakahalaga ng malaking halaga. At mayroon pang ganitong karaming barya. Sigurong dyan ay malaki rin ang halaga. Hindi tama. Bakit may mga salita pa sa bronze na ito? Mataas na kalidad na replika. Huwag ibenta. Ito ay pek. Tunay ngang naubos ang lola sa kakulangan sa kaalaman. Itong sirang bagay, hindi na ito kailangan dalhin sa pawn shop. Dapat diretso na ito sa junk shop. Mukhang peke rin itong barya. Naubos na ang mga pagkakataon para mag-upgrade ngayon. Ay naku, kailangan na lang maghintay hanggang bukas. Sa wakas, makakapag-upgrade na. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa peke pagkatapos ng upgrade ng sistema. Talagang excited na ako. Ang luma at luma nitong sistema ng upgrade. Binabati kita, host, matagumpay kang na-upgrade ngayon. Pagkatapos ng upgrade, nakakuha ka ng isang pambansang yaman na koleksyon. Ito pala ay isang pambansang yaman na koleksyon. Magkano kaya ito? Magiging mayaman na tayo. Xiao Yuan, handa ka na ba sa mga gamit? Nakausap ko na ang nanay mo. Ngayon, tayo dalawa ay pupunta sa pawn shop para sa mga antigong bagay. Mabilis ka na, ayusin mo na. Kuya Gu, anong ginagawa mo dito? Nagkita na naman tayo. Pumunta ako ngayon para magpaw ng ilang bagay. Hindi ko alam kung okay lang. Okay lang, maupo kayo muna. Ito ay tiyak na tiyuhin. Magpahinga muna kayo. Pupunta ako para maghanda ng tsaa. Bata, walang anuman. Tumulong ka lang na tingnan ang mga bagay. Ito ay mga barya mula sa dinastyang Qing. Walang duda. Akala ko, totoo ang lumang barya na iniwan ni Lolo. Noong panahon, ilang beses lang inilabas ang mga coin na pangtanggol sa bo. At agad na ipinagbabawal na gamitin. Bawat isa ay napakahalaga. Anak, sinasabi mo ba na itong mga tanso ay mahal? Tama, kuya. Itong 3 piraso, tinatayang. Maaari rin itong maibenta ng 10 milyon. Ano? Itong 3 piraso ng tanso. Maaaring maibenta ng 10 milyon. Kuya Gu, balak mo bang gawing lahat ang mga tanso na ito? Ito ang dala ko ngayon. Gusto ko lang ipakita sa'yo. Ilan ang halaga nito? Dito ay may kabuang 76 na barya. Lahat ng mga sinaunang barya ay umabot sa 23 milyon. Ang presyong ito ay tiyak na pinakamataas sa merkado. Ha. Tiyakin ninyo, tiyo. Nasa card na ito ang 23 milyon. Ang tindahan ng mga alahas ng pamilya Xu ay nagnenegosyo ng ilang dekada. Batay sa kredibilidad, talagang nagkakahalaga ng ganitong halaga ang mga antigong barya. Naniniwala ako kay Xiao Qian. Talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kuya Gu, ito ay dapat naming gawin. Ang aming pawn shop ay bukas para sa negosyo. Umaasa lang kami na si Kuya Gu ay may iba pang magagandang bagay na maaring dalhin sa aming pawn shop.
Pero iyon ay mahigit 2 milyon na pera na hindi kayang kitain ng marami sa isang buhay. Bakit si Kuya Gu ay hindi man lang naguguluhan? Talagang si Kuya Gu ay hindi ganoon kadali. Kakatapos ko lang, at nagdala ako ng isa pang antigong bagay. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Kuya Gu, huwag kang mag-alala. Mula pagkabata, kasama ko ang lolo ko sa pagsusuri ng mga kayamanan. Ano man ang kayamanan, alam ko agad kapag nakita ko ito. Ito, paano ito posible? Paano nagkaroon ng Dragon and Phoenix Cauldron dito? Kuya Gu, itong kayamanan, talagang hindi ko matitiyak. Xiao Qian, ano ang sinabi mo kanina? Dragon and Phoenix Cauldron. Ayon sa alamat, ito ay inutos ni Haring Gunangzhu na ang mga bihasang artista ng mundo ay magtulungan upang likhain ito. Noong panahong iyon bilang isang mahalagang simbolo ng bansa, upang pigilin ang kapalaran ng dinastya. Sayang, sa kalaunan ay nagkaroon ng malaking sunog, at ang salamin na ito ay biglang nawala. Kung ang nasa harap mo ay totoo, tiyak na ito ay isang talagang karapat-dapat na pambansang kayamanan ito. Bata, ano sa tingin mo, totoo ba ang Dragon at Phoenix Ding? Tio Gu, napakakaunti ng mga tala tungkol sa Dragon at Phoenix Ding. Ngayon, hindi ko rin matukoy kung ito ay totoo o hindi. Kuya Gu, sandali lang. Pupunta ako para kunin si Lolo. Sigurado siyang makikita niya kung totoong Dragon Feng Ding ito o hindi. Xiao Yuan, sabi mo, itong bakal na to. Talaga bang kayamanan ng bansa? Huwag kang mag-alala, Dad. Ang Dragon Feng Ding ay karapat-dapat. Ang bata, ang lakas ng loob mo ah. Ang kayamanan ng bansa ay hindi basta-basta basura lang. Maaaring maging si Xiao Qian. Yung Longfeng Ding ay tanging nailarawan sa mga sinaunang aklat. Sa ilang mga salita lamang, hindi malinaw kung totoo o hindi. Pag-uwi, parurusahan kita na ulitin ang pagkopi ng Jianbao ng ilang beses. Matagal ko nang narinig na si Ginoong Xu ay isang dalubhasa sa pagsusuri ng mga kayamanan. Ngayon, nakita ko siya. Sa tingin ko, ito ay isang walang saysay na pangalan lamang. Bakit ganyan ka makipag-usap, bata? Pagsusuri ng kayamanan, kailangan talagang makita ang bagay para malaman. Hindi mo man lang nakita ang kayamanan, sinasabi mong peke. Hindi ba ako tama? Ha. Tama ka, kailangan talagang makita ang kayamanan para sa pagsusuri. Ngunit ang Longfeng Ding ay hindi basta-basta makikita ng sinuman. Kung ito ay tunay, syempre, hindi ka na magugutom sa buong buhay mo. May patakaran ako sa pagsusuri ng mga kayamanan. Kung ito ay peke, sisirain ko ito sa harap mo, para hindi na makapinsala sa iba. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Yuan, lola mo, hindi marunong magsulat ang lolo mo. Paano kung ang mga pinamana niyang yaman ay peke? Anong gagawin natin kung ganyan? Mas mabuting umalis na tayo agad. Kailangan pa rin na maintindihan ni Papa ang lolo. Pero sa pamamagitan ng sistematikong pag-upgrade, siguradong totoo na ang Flower Phoenix Ding ngayon. Inyong paalam, Papa. Dahil sinabi na, ngayon ay titingnan ko ang bagay na ito. Kung ano talaga ito. Kuya Gu, ganito talaga magsalita ang lolo ko. Huwag mo itong isaisip. Huwag kang mag-alala, Xiao Qian. Sa tingin ko, si Lao Tzu, isang tao na may prinsipyo. Tama nga, totoo ang kasaysayan. Talagang umiiral ang Dragon and Phoenix Tripod. Totoo nga. Gok Xiaoyu, tama ang sinasabi mo. Ang Dragon and Phoenix Tripod ay isa. Talagang karapat-dapat na pambansang kayamanan ito. Tama, ako ang may pagkakamali sa sinabi ko kanina. Hindi ko inasahan na sa aking buhay ay makakapag-verify pa ako ng ganitong antas ng koleksyon. Si Ginoong Xu ay sabik ding suriin ang kayamanan. Bakit ko kayo pagbibintangan? Dahil sa koleksyong ito. Ito ay talagang Dragon and Phoenix Ding. Ibig sabihin, ang mga nakasulat sa mga sinaunang aklat ay totoo lahat. Ang mga kasaysayang iyon ay tunay na nangyari. Kaya, gaano nga ba kahalaga? Itong Dragon and Phoenix Ding. Itong Dragon and Phoenix Ding. Isang saksi ng kasaysayan. Ito ang ugat ng ating sibilisasyon. Ang ganitong pambansang kayamanan, paano ito masusukat sa pera? Sinasabing ito ay walang halaga. Masyado itong mababa ang halaga. Kung balak ni Gok Xiaoyu na ibenta ito, maari kong makipag-ugnayan sa mga mayayamang pamilya sa Kyoto. Magdaos tayo ng isang espesyal na auction. Sasabihin ko na kayang-kaya nitong maabot ang presyo. Tiyak na makakagawa ito ng record. Dahil sobrang mahalaga nito. Hindi na kailangang magdaos pa ng auction. Dahil sobrang mahalaga nito. Hindi na kailangang magdaos pa ng auction. Plano kong ibinigay ng walang bayad sa National Museum.
Ganito kalaki ang halaga ng mga yaman na ito. Dapat mas maraming tao ang makakita nito. Matandaan nila. Guk Xiaoyu, nagsasabi ka bang nagbibiro ka? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito kung ibebenta sa auction? Kaya mo bang sabihin? Iyan ay isang astronomical na numero. Kuya Gu, seryoso ka ba? Talaga bang gusto mong ipamigay ng walang kapalit? Xiao Qian, hindi mo ba sinabi? Ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng kasaysayan. Kung ito ay kasaysayan, hindi ito dapat ipagpalit sa pera. Kailangan mas maalala pa ng mas marami. Itong nakaraan. Anak, sa tingin mo. Magandang bata. Kung ganito ang iniisip mo, tama yan. Kung ibebenta ito, makakakuha ka ng maraming pera. Pero ang pera, pwedeng makuha ng dahan-dahan. Pero ang mga antigong bagay, kailangang manatili sa tamang lugar. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung ito ay masugatan o mabangga sa ating mga kamay, hindi natin kayang akuin ang responsibilidad na ito. Ginoong Xu, kailangan ko ang tulong ninyo sa mga proseso ng donasyon. Kailangan ko ang tulong ninyo. Ginoong Gu, hindi ko akalain na ako ang may maliit na pananaw. Mag-alala ka. Ang natitirang proseso, lahat ay nakasalalay sa akin, ang pamilya Kung Xu. Ito ang aking alaalang pamanang mula sa pamilya Kung Xu. Sa hinaharap, Guk Xiaoyu, kung sakaling may mangyari, lahat ng ari-arian ng pamilya Kung Xu. Para kang nakikita ang Jade, para kang nakikita ako. Lahat ng ari-arian ng pamilya Xu. Ang pagtingin sa Jade ay parang pagtingin sa akin. Salamat sa mabuting intensyon ni Ginoong Xu. Tatanggapin ko ang Jade na ito. Ngayon, ibindonate ko ang antigong ito mula sa bahay. Hindi mo ba ako sisisihin? Bakit ka naman sisisihin ng tatay mo? Mabibili ang bagay na ito para makakuha ng pera. Ngunit mas mahalaga ang konsensya at kapayapaan kaysa sa pera. Saka na, maaari namang kumita ulit ng pera. Ngunit ang pambansang kayamanan ay dapat para sa bansa. Tay, salamat po. Tay, salamat po. Kahit na hindi ko ibenta ang antigong ito, tiyak na makakapagbigay ako sa inyo at kay nanay. Mabuhay ng masaya. Kuya Gu, itong dragon at phoenix din ay pansamantalang itatago ng aming tindahan hanggang matapos ang proseso ng donasyon. Bago ito ilipat sa museo. Narito ang kasunduan sa pag-ingat. Pakitingnan kung walang problema. Pumirma ka lang dito. Ginoong Xu, hindi na kita istorbohin. Narito ang aking address at contact number. Kung may kailangan, kontakin mo lang ako. Aalis na ako. Ngayon nga, naging dahilan ito para sa batang ito. Nagbigay siya sa akin ng aral. Itong si Guk Xiaoyu ay isang kahanga-hangang tao. Silid isa ng Longwan Courtyard. Anak, noong una, nag-aalala ang tatay sa iyo na baka magkamali ka dahil sa pera. Ngunit ngayon, nakita ko na, tatay ay talagang nakapagpahinga na. Tatay, ikaw at si nanay, ay dapat ilagay ang isip sa loob. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Dapat na kayong mag-enjoy sa buhay. Ikaw na bata, napakaluwag mong gumastos. Itatabi ko muna ang perang ito para sa iyo. Tumingin ka. Maglilipat ako sa iyo ng 5 milyon. Sapat na yan para sa mga gastusin mo. Kapag kulang ka sa pera, sabihin mo lang kay Dad. Maglilipat ulit si Dad. Hindi na kailangan ni Dad. Kayo ni Mom, hindi ba't gusto niyong maglakbay? Hawakan niyo ang perang ito. Bumili kayo ng gusto niyo sa daan. Huwag kayong magtipid. Paano naman walang pera ang isang lalaki? Itinatago ng dad mo ang perang kinita. Para sa pag-aasawa mo. Huwag kang mag-alala. Ang mga magulang mo ang nag-iingat para sa iyo. Kapag kailangan mo ito, walang bawas, lahat ito ay sa iyo. May sistema ng pag-upgrade ng lahat ng bagay. Anong halaga ang gusto mo, wala itong limitasyon. Mas mabuti pang ipahawak ito sa mga magulang. Para masiyahan sila ng buo. Itong pera ay para sa inyo. Bilang pondo para sa paglalakbay. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Mas mabuting tamasahin mo ang buhay. Ay, Xiao Yuan. Mayaman na tayo ngayon. Ako at ang iyong ina. Habang malakas pa ang katawan, talagang dapat tayong lumabas-labas. Uwi na ako ngayon. Sabihin mo ang magandang balita sa nanay mo. Ay, hintayin mo lang dito. Ang balita tungkol sa donasyon. Guyon, ikaw ba talaga ito? Guyon, wala kang konsensya. Kahit ba ang katabi mo sa high school, hindi mo na nakikilala. Ikaw si Zhang Xiaoyu. Mukhang may konting alaala ka pa, bata. Kumusta? Malaki na ba ang pagbabago ko ngayon? Noong high school, palaging si Zhang Xiaoyu. Palihim na nagtutulak sa akin ang tinapay sa ilalim ng mesa ko.
Sa taglamig, hinahati pa niya ang hand warmer sa akin. Noong panahong iyon, ang pamilya namin ay nakangang nakatingin sa baba, hindi makatingin sa kanya. Ngayon, naiisip ko, kung naging mas matapang lang ako noon, baka sakali, malaki talaga ang pagbabago. Alam ko, noong high school, medyo mahiyain ako. Ngayon, halos hindi ko na makilala. Babae, 18 pagbabago. Pero ikaw, parang pareho pa rin sa alaala ko. You said the way, anong ginagawa mo ngayon? Sinasabi ko sa'yo, ate, isa na akong streamer ngayon. Marami na akong fans, mga ilang libo. Hindi ko akalain na ikaw ay naging host na. Ako, gumagawa lang ako ng kaunting pamumuhunan para makakain. Oh, kaya ba't dapat kitang tawagin Ginoong Boss? Huwag mo akong gawing biro. Sige, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ay naku, nakaabisuhan na ang kumpanya na magdaos ng emergency meeting. Malapit na akong mahuli. Mag-usap tayo sa ibang araw. Boss Gyu, tatawag ako sa'yo mamaya. Paalam. Ginoo Gyu, ito ang room no. Isa sa Longwan Court. Kabuang sukat ay 1,000 metro kwadrado. Sa Yandu, itinuturing ito bilang pinakamahal. Ako ang iyong personal na tagapamahala, si Limo. May nais kang ipagawa, sabihin mo lang. Palagi lang akong nandito para tumulong. Sige, naiintindihan ko. Sige na at mag-abala ka na. Tatawagan kita kung may kailangan ka. Isa itong tunay na magandang produkto mula sa sistema. Kung ikukumpara sa luma at sira-sirang bahay ko, langit at lupa lang talaga ito. Ganito dapat ang buhay. Libre ka ba ngayong gabi, Gyu? Gyu, kumain tayo. Si Zhang, ang host, ay nagsalita. Kahit gaano kaabala, kailangan may oras. Ayos, napagkasunduan na. Mamayang 7:00. Sa Bulgari Restaurant. Huwag kang mawawala. Sige, magkita tayo doon. Ang swerte naman ni Xiaoyu. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Mukhang talagang may tadhana tayo. Xiaoyu, anong ginagawa mo dito? Naghihintay ako ng tao. Kung wala kang gagawin, magpatuloy ka na. Xiaoyu, huwag kang masyadong estranghero. Nakatulong na tayo kahit papaano. At saka, narinig ko na, hindi na maganda ang kalagayan ng kumpanya nyo. Malapit nang bumagsak, siguro. Kung plano mong magpalipat-lipat ng trabaho. Kilala ko ang mga boss ng ilang malalaking kumpanya. Maari kitang ay rekomenda. Salamat sa kabutihan mo, Ginoong Xiao. Huwag ka nang mag-alala sa mga bagay ko. Xiaoyu, talagang para sa ikabubuti mo ito. At saka, alam mo naman ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi mo ba alam? Mahal ko, mahal ko, mahal. Sa wakas nakarating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Mahal ko, sa wakas nakarating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Pasensya na, mahal. Medyo nakabara sa daan kanina. Pasensya na at naantala ka. Xiaoyu, hindi ko pa alam na may boyfriend ka na. Sino siya? Bakit hindi mo siya ipinakilala? Ito ang boyfriend ko, si Gyuan. Ang pangalan niya ay Xiao Chao. Ah, kaya pala mga kapatid na payaso. Matagal na kitang narinig. Pasensya na. Medyo may accent ako sa pagsasalita. Hindi naman siguro magagalit ang mga kapatid na payaso, di ba? Dahil nandito na ang hinihintay mong tao. Hindi na kita istorbohin. Ngunit yung sinabi ko kanina, Xiaoyu, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Huwag kang magkamali ng akala. Sobrang naabala na ako sa kanya. Ginagamit kita bilang panangga. At saka, sino bang nagpasabing magpahuli ka ng ganito? Ngayon, pantay na tayo. Ako ang may kasalanan. Pinaabot ni Zhang ang oras ko ng ganito katagal. Pero ano nga bang sinabi niya kanina? Napag-isipan mo ng mabuti. Mayroon bang nangyayari? Mayroon bang nangyayari? Ay, hindi na ako magiging host sa lalong madaling panahon. Nalulugi ang kumpanya namin. Kahit ang sweldo namin, hindi na maibigay. Naghahanda ang boss namin na ibenta ang kumpanya. Na ibebenta. Mukhang mawawalan ako ng trabaho. Alam mo ba kung magkano ang benta? Ano? Hindi mo naman sinasabi na. Balak mong kunin, di ba? Basta't tamang presyo. Plano kong subukan. Hindi pwede. Yung halaga ng pagbili sa amin ngayon. Talagang mababa. 1 milyon lang.
Pero yung kumpanya ngayon ay isang gulo. Kapag tinanggap mo, tiyak na masasaktan ka. May sistema ako ngayon na pwedeng upgrade ang lahat. Talagang makukuha ang kumpanyang ito. Huwag mong sabihing masisira ito. Baka diretso tayong umarangkada. Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Dahil may plano ako. Hindi ako gagawa ng negosyo na lugi. Huwag kalimutan. Ako ay talagang namumuhunan. Guyuan, balak mo bang bilhin ang kumpanya namin? Dahil ba sa akin? Hindi mo na kailangang gawin yan. Kahit na lumipat ako sa ibang kumpanya, makakahanap pa rin ako ng trabaho. Kahit na lumipat ako sa ibang kumpanya, makakahanap pa rin ako ng trabaho. Yun! Kapag binili ko na ang kumpanya, hindi mo na kailangang maging host. Naalala ko, sinabi mo sa akin dati, na gusto mong maging isang empowered woman, na namamahala sa isang kumpanya. Sa mga panahong iyon, ikaw na ang mamamahala sa buong kumpanya. Pero, maliwanag na, ang kumpanya ngayon ay isang malaking hukay. Paano ko maaring? Tingnan ka na lang na, tumalon dito. Ay naku, huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Kung ganito na ang naisip mo ng maayos, bukas dalhin na kita sa kumpanya para makilala ang boss ko. Dumating na si Ginoo Li, si Ginoo Gu. Kumusta, Ginoo Gu? Ako ang may-ari ng UXN Media. Pwede mo lang akong tawaging Lodini. Maupo na kayo, pakiusap. Sige, lalabas na ako. Ginoong Li, sigurado akong sinabi na ni Xiao Yu sa iyo ang dahilan ng aking pagpunta ngayon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Matapos nating pirmahan ang kontrata ngayon, ang napagkasundo ang halaga ay ibibigay ko ng buo. Agad na ilalagay sa inyong account. Talagang mabilis si Ginoong Gu. Nandito ang kontrata. Ngunit, kailangan ko pa ring ipaalam kay Ginoong Gu. Ang pagbebenta ng kumpanya ko sa mababang presyo ay may mga kondisyon. Kapag tinanggap ninyo ito, kailangan nating bayaran ang mga nakaraang sweldo ng mga empleyado. Hindi ito maliit na halaga. Hindi ito maliit na halaga. Huwag mag-alala, Ginoong Li. Sa sandaling mapasa akin ang UXN Media, ang unang bagay ay ang bayaran ang sweldo ng lahat. Ayos, mayroon ng bilang si Ginoong Gu. Kaya't pipirmahan na ang kontrata. Ang UXN Media ay magiging sa inyo na. Makipag-ugnayan sa... Kaya't hindi ko na kayo istorbohin, Ginoong Gu. Matagal na itong pinagdaraanan. Sa wakas ay nakuha na ang kumpanyang ito. Sistema, nakapag-upgrade ang USN Media Company. Binabati ang host sa matagumpay na pag-upgrade na yun. Matapos ang pag-upgrade, nakakuha ng siyentipikong 100% na bahagi ng USN Media Company at 5 bilyong pondo ng kumpanya. Talagang naging USN Media na. Ito ay isang kumpanya na may halaga sa merkado na bilyon. Nakabilang sa nangungunang 100. Hindi ba ako nananaginip? Pumasok na ang 50 bilyon. Hindi ito panaginip. Talagang totoo. Ang sistemang ito ay talagang kahanga-hanga. Talagang totoo. Ang sistemang ito ay talagang kahanga-hanga. Guyuan. Katatapos lang malaman ng mga empleyado sa kumpanya na nagbago na ng boss. Ngayon, lahat sila ay nag-ingay na gusto nang makuha ang kanilang sahod. Kung hindi sila mababayaran ngayon, takot akong maraming tao ang aalis. Mukhang may malaking bilang ng mga aalis. Xiao Yu, susunod ang UXN Media ay ibibigay ko na sa iyo. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Sweldo ng mga empleyado. Dahil nangako ako, gagawin ko ito. Una, maglilipat ako ng 100 milyon para sa mga gastos ng kumpanya. Kung kulang, ihahatid ko ulit sa iyo. Ilan ang sinasabi mong 100 milyon? Mukhang hindi sapat ang 100 milyon. Ganito na lang. Ihahatid ko sa iyo ang 200 milyon. Pondo mula sa interes. Ihuhulog bilang pondo ng kumpanya. 2 milyon. Guyuan. Ikaw, talagang ikaw ang boss ah. Sabi ko na ba, gumagawa lang ako ng maliit na puhunan. Ito ay kinita mula sa investment. Guyuan, mag-alala ka. Ngayon, puno ang pondo ng kumpanya. May tiwala ako. Sa loob ng ilang linggo, mapapalago natin ng husto ang kumpanya. Ngayon, nasa iyo na ang bahala. Basta't ikaw ang nag-aasikaso, confident ako. Hindi ko inakalang si Guyuan ang bumili ng kumpanya. At ibinigay niya talaga sa akin ang buong kontrol. 2 bilyon, ibibigay ko agad. Hindi man lang siya kumurap. Siguro gusto niya ako, no? Kung magpapahayag siya ngayon sa akin, sasagot ba talaga ako? Kung magpapahayag siya ngayon sa akin, sasagot ba talaga ako?
Ano kayang iniisip ni Xiaoyu? Ako, sige, pumapayag na ako. Pupunta ako para pakalmahin ang emosyon ng mga empleyado. Bakit biglang parang kakaiba? Ay naku, wag na lang isipin. Speaking of which, wala pa akong maayos na sasakyan. Kailangan kong pumunta sa car dealership para pumili ng isa. Maligayang pagdating sa Tianhai Car Dealership. Talagang pinakamalaking car dealership sa Yandu. Maganda ang serbisyong ito. Ginoo, ano po ang gusto ninyong bilhin na sasakyan? Ano ang pinakamahal na sasakyan dito? Ipakita ninyo sa akin. Sige po, Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Narito po, Ginoo. Ginoo, ito ang pinakamahal na sasakyan sa aming tindahan. Presyo ay 10 milyon. Sa buong Yandu, ito lang ang isang sasakyan. Ito lang. Kukunin ko na ang sasakyan ngayon. Hindi problema ang pera. Sige po, sandali lang. Ihanda na namin ito para sa inyo. Bansa. Ingat po, Ginoo. Ang Ginoong ito ay napakabata pa. Ngunit napaka-generous na. Ano kaya ang kanyang pinagmulan? Bakit wala tayong narinig tungkol sa kanya sa Yandu? Ito na ang sistemang na-upgrade. Ang daily media. Mukhang napaka-astig. Ang lokasyong ito ay hindi kayang tapatan ng UX in media. Kailangan talagang maglibot ngayon. Magandang araw, Ginoo. May appointment po ba kayo? Kailangan po ng aming kumpanya na magparehistro. Wala po akong appointment. Ngunit ito ang aking business card. Ikaw si Ginoong Gu. Ang bagong itinalagang chairman ng kumpanya. Pakihintay sandali. Tatawagan ko si Manager Wang. Hello, Manager. Bumaba ka na rito. Nandito na si Ginoong Gu sa ibaba. Sandali lang po. Bumababa na si Manager Wang. Boss, finally nandito ka na. Matagal na namin hinihintay ka rito. Boss, finally nandito ka na. Matagal na namin hinihintay ka rito. Boss, sa kasalukuyan ang kumpanya namin ay pangunahing kumpanya ng media sa bansa. Mas lalo pang nakipag-ugnayan sa industriya ng entertainment. 100% ng mga artista, kahit ang pambansang Diyosa na si Chen Xinran, ay nasa kumpanya namin. Ginoong Wang, magpatuloy ka na sa trabaho. Mag-isa lang akong maglilibot ng basta-basta. Okay, boss. Kung may kailangan, tawagin niyo lang ako. Mas masarap maglakad mag-isa. Mas komportable kasi. Ito ba ang sikat na bituin na si Menki? Sabi nila, kasama niya ang pambansang Diyosa, na si Chen Xinran. Sinasabing sila ang dalawang bulaklak. Hindi kaya siya rin ba ay empleyado ko? Hindi kaya siya rin ba ay empleyado ko? Pwe, anong tinitingnan ng lalaki sa ibaba? Ako ang lalaki sa ibaba. Xiaoran. Matagal na kitang hindi nakita, sobra kitang namiss. Noong huli tayong nag-shoot, di ba't kakakita lang natin? Litsat, iba iyon. Hindi ba't sinabi sa libro, na ang isang araw na hindi kita makita ay parang 3 taon? Marami na tayong taglagas, na hindi nagkita. CJ. Ngayon ay makakasama kita ng mabuti. Ayos lang, umupo muna tayo. Tama, Xiaoran. Ano bang nangyayari sa kumpanya ngayon? Bakit parang lahat ay kinakabahan? Hindi ko rin alam. Narinig ko lang na may isang malaking tao na bumisita sa kumpanya ngayon. Kung sino talaga, hindi ko rin masyadong alam. Ay, tama nga. Nung dumating ka kanina, may nakatagpo ka bang tao? Wala akong nakitang mga importante. Pero may nakilala akong isang mababang tao. Mababang tao? Paano nagkakaroon ng ganitong tao sa kumpanya? Sige, wag na lang siyang pag-usapan. Xiaoran, kahapon may nakita akong isang tindahan. Ang mga damit sa loob ay sobrang ganda. Tara, subukan natin. Sige, samahan kita at maglibang tayo ngayon. Ayos lang. Xiaoran, halika, tingnan mo ito. Ang sasakyan na ito ba? Ay iyon na nakita natin. Sa car show ilang panahon na ang nakalipas. Tama, ito nga iyon. Sinasabi na sa buong Yandu ay mayroon lamang isang ganito. Hindi ko akalain na mauuna na ang iba. Matitibag natin ang buong Yandu. Yung mga mamahaling sasakyan na ganito. Kaya mong bilangin gamit ang daliri. Pero si Xiaoran, sa kayamanan ng pamilya Chen ninyo, bibilhin nyo ito. Siguro hindi rin magiging mahirap.
Ito ay 1,000,000 na klase. Mga luxury na sasakyan. Kahit na talagang magustuhan ko. Malamang hindi rin papayag ang pamilya ko. Si Yaoran, tulungan mo akong kuhanan ng ilang larawan. Ang bihira nitong pagkakataon. Kailangan nating gumawa ng isang malaking photoshoot ngayon. Lumapit ka pa konti. Ayusin mo ang buhok mo. Hindi mo ba nakita ang mga magagandang babae na nagpa-pictures? Anong tinitingin-tingin mo? Huwag ka munang lumapit. Mayroon tayong maayos na pag-uusapan. Gusto ko lang sanang sabihin. Naharangan niyo ang sasakyan ko. Si Yaoran, itong lalaking ito, naglakas loob na hindi kami pansinin. Naiintindihan niya ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng pagmamalasakit sa babae at pag-ingat sa mahalaga? Kahit papaano, tayo pa rin ay bansang mga diyosa. Si Yaoki, tama nga, hindi tayo nagkamali kanina. Wala siyang dalawang mamahaling pera, di ba? Sa susunod na pagkikita, kailangan niyang mapahiya. Ay, si Yaoki, sabi mo, baka siya yung malaking tao ngayon. Ang sinasabi mo, na siya nga, yung malaking tao na pumasok sa kumpanya ngayon. Na yun. Hindi naman siguro ako ganito kamalas. Wala lang din ako. Pero ang makabili ng sasakyang ito ay tiyak na hindi basta-basta. Nakikita ko ang bata niya. Baka naman, isa lang siyang bigla ang yaman. Ngayon, ang kahihiyan ko ay ganito. Sana sa susunod, wag na sana akong makatagpo sa kanya. Kailan ba dumating ang ganitong tao sa Yandu? Ang background ng taong ito, mukhang mas misteryoso pa kaysa sa inaasahan ko. Tara na. Alaynan. Lahat ng auction sa Yandu ay may mahigit 100 taong kasaysayan. Tuwing 10 taon, ginaganap ito ng iba't ibang pamilya sa Yandu. Sa taong ito, sa wakas ay sa amin ang pagkakataon. Bilang tagapangasiwa, pupunta ako sa auction na ito. Tama ba yun? Kuya Gu, siguro hindi mo alam kung gaano kalaki ang Dragon Bayard no. Isa, kung hindi ka pupunta, baka walang matapang na tao sa Yandu na pumunta dito. Naisip ko na ang pinagmulan ng bahay na ito ay napakalaki. Talagang napakalaki ng mundo. Ngunit ang sistema ang pinakamalaki. Sige, pangako ko sa iyo. Bukas pupunta tayo. Talaga, ang ganda. Kuya Gu, ito ang regalo. Hawakan mo ito ng maayos. Bukas ng gabi, alas 7. Nasa bulwagan ako, hintayin kita. Huwag kang mawawala. CJ, pupunta ako bukas. Oh, tama nga pala. Kuya Gu, sa auction bukas, maraming mga koleksyon. Dapat nandyan ka. Oh, sasabihin ko sa'yo ng lihim. Sa oras na iyon, may isang espesyal na koleksyon na lalabas. Ang pinakahuling koleksyon. Alaynan. Basta, malalaman mo rin naman sa huli. Kuya Gu. Hoy, si Yaoqian. Bakit nandito ka? Kuya Gu. Nagmamadali ako noong huli kong umalis. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa bahay namin, nakatira rin sa Longwanyuan. Pero sa akin, sa number 3 na pabahay ako nakatira. Ang swerte naman. Bumibisita ka palagi kapag may oras. Ay, tama na. Ngayon, may kailangan ka ba sa akin? Kuya Gu, ito ang iyong huling pinasukang dokumento ng donasyon. Nandito ako para dalhin ang dokumento sa iyo. Kung may kailangan ka sa susunod, sabihan mo ako ng maaga. Naghintay ka ng matagal sa labas. Sa totoo lang, hindi naman ako naghintay ng matagal. Ang gusto ko lang, bigyan kita ng isang sorpresa. Ah, tama nga. May isang bagay akong gustong ipakiusap kay Kuya Gu. Hindi ko alam kung gusto mo o hindi. Sabihin mo kung ano. Ang auction sa Yandu, bukas ng gabi, sa tahanan ng pamilya Xu. Maaari ka bang dumalo sa auction? Wow! Si Yaoran, narinig ko na. Ang bahay niyo dito. Ito ang pinakasikat sa buong Yandu. Ang mga nakatira sa Longwan Courtyard, dapat ay may pinakamataas na lakas at katayuan. Yun! Ang mga bahay sa Longwan Courtyard ay mayroon lamang 10 unit. Mas mataas ang bilang, mas maaga. Mas mataas ang katayuan, mas marangal. Sa katayuan ng pamilya Chen, dito ay nahirapan lang kaming makabili ng courtyard, no? 4. Ano? Ang mga ari-arian ng pamilya Chen ay kumakalat sa buong Yandu. Ngunit dito, kahit hindi kami makapasok sa top 3. Kaya't gaano kataas ang katayuan ng iyon? Dapat ay
Tama. Ayon sa balita, ang dating may-ari ng Yuyon ay hindi pa rin nakapagpasya. Ngunit kamakailan, ito ay binili ng isang misteryosong tao. Ngayon, lahat tayo, tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong tao, talagang nakaka-interes. Kaya sa susunod na araw sa auction, pupunta ba ang taong ito? Kaya sa susunod na araw sa auction, pupunta ba ang taong ito? Ang auction sa Yandu ay may higit sa 100 taon ng pamana. Sa makatwirang paraan, siguradong darating siya. Sa oras na iyon, Xiaoran, dalhin mo ako para makita. Ang no, isa na bahay, gusto ko lang makita. Kung paano ang bahay no. Isa kumpara sa iba pang mga bahay. Ano ang pagkakaiba talaga? Kung makikita ko lang ulit, ang itsura ng taong ito, mas sulit pa iyon. Xiaoran, okay. Pero kailangan nating tumayo sa malayo. Baka kasi makabangga tayo sa kanya. Sigurado akong mapapagalitan tayo pagbalik natin. Oh, Xiaoran, alam ko na. Ikaw ang pinakamabuti. Sapat na ang isang malayo na sulyap. Hindi kita pababayaan. Tara. Bakit wala tayong makita? Ano ang hitsura ng may-ari ng no? Isa na bahay na ito. Sa wakas, ano ba talaga ang itsura niya? Xiaoqi, mas mabuting umuwi na tayo muna. Kung makitang nakapasok tayo ng security, kawawa tayo. Xiaoran, kahit papaano, ikaw naman. Ay empleyado dito, di ba? Basta't hindi tayo magulo. Hindi rin tayo paalisin ng gwardiya. Mula rito. CJ, kaya't kailangan nating manood ng kaunti. Kung hindi, mahuhuli tayo ng iba. At hindi ito magiging maganda. Ayos. Ay, Xiaoran, sinasabi mo, ano ba ang itsura nitong boss na ito? Ano kaya ang itsura niya? Baka matangkad at gwapo pa. Parang sa mga nobela, na may matinding sihi. Ng kabataang talento sa Yandu. Sino sa atin ang hindi magkakakilala? Sino ang makakabili ng bahay dito? Pero narinig ko mula sa pamilya, ang mga nakatatanda, sabi nila may isang matandang manggagamot na lumipat mula sa Kyoto para magretiro. Kung may isa mang malamang, iyon ay ang matandang manggagamot na iyon. Ano? Para sa pagretiro. Di, isa na akong matanda. Sige na, tama na ang oras natin. Halos tapos na. Bumalik na tayo sa bahay. Ngayong gabi, sinadya kong ipagawa kay Tia ang paborito mong pagkain. Ay, kayo na naman dalawa. Sa ganitong oras, nasa harap ng bahay ng iba, na parang may ginagawang masama. Hindi. Nako, magnanakaw ka ba? Hindi. Ikaw ang magnanakaw. Nandito kami para makahanap ng kaibigan. Kilala niyo ba sila? Ang may-ari ng bahay sa likod. Siyempre, kami ay pamilyar na. Si Xiaoqi, hindi ba hindi maganda kung ganito tayo? Ay naku, Xiaoran, itong taong ito noong nakaraang pagkakataon, nagdulot sa atin ng kahihiyan. Napakahirap ng makatagpo. Tiyak na bibigyan ko siya ng aral. Hoy, yung hawak mong bagay, hindi naman siguro iyon. Naregalo para sa iba, di ba? Ay, tama. Nga, hindi ko kilala ang may-ari ng bahay na ito. Anong itsura niya? Baka magkamali ako. Hindi ito maganda. Maaari mo bang ilalarawan sa akin ang kanyang itsura? Siyempre pwede na. Talaga bang kilala mo ang may-ari ng room no? Isa, hindi naman talaga. Gusto ko lang siyang lokohin. Tingnan mo kung paano ako magpapanggap. Ay naku. Ituring mo na lang na bayad mo sa akin ito. Lisa the way. Anong pangalan mo? Ako si Guyuan. Guna nangangahulugang alagaan. Yuan na nangangahulugang malayo. Oh, si Guyuan, di ba? Ngayon, makinig ka sa susunod kong sasabihin. Kailangan mong makinig ng mabuti, ha? Makinig ka ng mabuti. Ang may-ari ng bahay na ito, hindi siya lalaki. Babae siya. At ang pangalan niya ay, hindi ito kakaiba, kundi pantay. At saka, 2 mata, 1 ilong. Iyan lang ang masabi ko sa'yo. Una na kami, ha? Medyo matimpik kang maghiganti. Gusto kong malaman kung ano ang magiging reaksyon ninyo bukas sa pagkikita. Ano ang magiging reaksyon ninyo?
Si Yaoran, nakita mo ba kanina? Yung itsura ni Guyuan. Talagang nakakatawa siya. Si Yaoqi, sabi mo, ang dami mong pinagtitripan siya ngayon. Kung sakaling maghiganti siya sa'yo, anong gagawin natin? Ay naku, huwag kang mag-alala. Si Yaoran, sa tingin ko, higit na lang siyang itinuturing na isang taong nagkamal lang. At saka hindi niya sinasabi, dito ba ay para sa paghahanap ng kaibigan. Huwag kang mag-alala. Si Ian ay kilalang henyo. Kilala namin siya. Walang masamang mangyayari. Noong nakaraan, pinahiya niya kami. Sa pagkakataong ito, parang pantay na ito. Ito ay hindi si Chen Xingran. At si Meng Qiba. Wow, akala ko sila. Mas maganda pa sa Ji. Talagang ang dalawang ito ay parang mga diwata. Si Yaoqi, ngayon, isa ka na rin. Publikong tao. Dito, lahat sila ay mga sikat sa Yandu. Mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos. Lexad, si Yaoran. Naiintindihan ko na. Ngunit sobrang boring naman ito. Kung alam ko lang, mas mabuti pang manatili na lang sa bahay. Dalawang magagandang babae. Panimula sa sarili. Ang pangalan ko ay Jehao. Si Ji Sheni ay ang aking lolo. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makainom kasama kayong dalawa. Oh, ito ang apo ni Ji Sheni. Ang angka ng Ji ay may mga nakaraang manggagamot ng emperador. Kahit na si Ginoong Ji ay namumuhay sa Yandu. Araw-araw ay may mga tao na dumadayo para magpagamot sa kanya. Narinig ko na, si Jehao ay labis na mahilig sa sugal. Pagsusugal sa bato, walang guro na natutunan. Sinasaktan ni Ginoong Ji. Araw-araw, hindi pa rin matanggal. Matagal na akong humahanga sa galing ni Ginoong Ji. Sa medisina, kailangan kong bumisita sa kanya balang araw. Ganito na ang oras. Bakit hindi pa inanunsyo ng pamilya Xu? Nagsimula na ang auction. Alam ko ang ugali ni Xulao. Tiyak na may mahalagang bagay na nagdulot ng pagkaantala. Ikaw, matanda ka na, pero sobrang bata pa rin ang isip. Hey, si Yaoran, bukas na ang auction sa Yandu. Sabi mo, sa auction, may mga masaya kayang mangyayari. Si Yaoqi, bukas, nanggaling sa auction, mga kilalang tao sa Yandu. Huwag kang maging matigas ang ulo. Naiintindihan ko na, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Miss, nalinisan na ang mga prutas na dinala ninyo. Ilagay mo dito. Kumain ka na, si Yaoran. Sobrang tamis ng prutas na ito. Kumakain pa nga. Kailangan kong maghanda sandali para sa damit sa auction bukas. Narinig ko may isang kayamanan na darating. Hindi ko alam kung makukuha ko ito. Alaynan. May mahalagang bagay ba? Tingnan ko. Ito ay tungkol sa kanilang pamilya, ang Xu. Hindi seryoso sa auction. Kung alam ko lang, di na sana ako pumunta. Mas maganda pang magtaya na lang sa mga batong panghula. Yun lang naman. Kakatapos lang dumating ng bagong materyales. Kaya pala, narinig ko, ang may-ari ng Longwan Courtyard, no? Isa, ay may misteryosong pagkatao. Kung hindi siya makakapunta sa auction na ito, mukhang hindi ito matutuloy. Ang may-ari ng number 1 court. Hindi ba si Lao Jie? Nakangiti lang si Ginoo. Sa lakas ng pamilya namin, malayo pa ang distansya namin sa number 1 court. Kaya't kaya lang naming bumili ng second court. Sana ay makabili pa kami ng first court. Ay, 6 Yaoran. Mukhang makikita natin ngayon. Ang may-ari ng Yun. Si Ginoong Gu ay nandito. Si Guyuan ay talagang may-ari ng Yuyun. Si Yaoqi, mukhang napasubo ka na ngayon. Kailangan mong humingi ng tawad mamaya. Ayan, Gil. Chen, ayan, Gil. Meng, sa wakas nagkita tayo. Sobrang fan ako ng dalawa ninyo. Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito. Kayo dalawa ay talagang mas maganda pa kaysa sa telebisyon. Salamat sa iyong magagandang salita, Yan. Su, matagal ko nang narinig na ang dalaga ng pamilya Su ay napakaganda. Ngayon na nakita ko. Talagang totoo ito. O tama. Ito si Guyuan.
Siya ang may-ari ng Gihuyuan. At siya rin ang espesyal kong inimbitahan. Kuya Gu, sila ay walang anuman. Nakita na kami dati. Ilang beses na. At saka, talagang malalim ang impresyon ko. Sabi mo, di ba? Ginoong Meng. Ginoo Gu. Alam ko nang nagkamali ako. Hindi ko dapat sinungaling sa'yo noong nakaraan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Kuya Gu, kilala niyo na ba ang isa't isa dati? Kilala. At saka dati, si Genji. Meng, ay nagbasa na ng aking mukha. 2 mata, 1 ilong. Tama talaga ang pagkakaalam. Ginoo, noong una si Xiaoqi, hindi niya alam ang iyong pagkakakilanlan. Kaya niya ikaw sinaway. Kami ni siya ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Malinaw na siya ang unang nagpasira sa akin. Anong sinasabi mo? Ha? Huwag. Sinasabi ko, sasabihin kong ibalik ang prutas sa iyo. Okay ba? Hindi na kailangan. Hindi pa naman ako ganun ka-iskrimente. Hindi ko inakalang ang may-ari ng no. Isa na bahay, ay sobrang bata pa pala. Tunay na bayani sa murang edad. Noong nakaraan, narinig ko na. Ang Ryu Media ay binili ng isang misteryosong may-ari na ang apelyido ay Gu. Hindi kaya si Ginoo. Siya yung may-ari na si Gu. Ano? Ang Ryu ba ay ang kumpanyang may halaga ng bilyong yuan. Sa top 100 na kumpanya, ay binili ni Ginoong Gu. Napakalakas ng kapangyarihan ni Ginoong Gu. Kaya hindi nakapagtataka. Bakit siya ang naging may-ari ng First Court? Ikaw ang boss ng Riri Media. Ipapakilala muli natin siya. Ako si Guyuan. At ako rin ang boss ninyo. Hahaha. Boss, alam ko na nagkamali ako. Dapat hindi mo kami bawasan ng sahod, di ba? Nasa iyo na ang lahat. Xiaoran, patay na ako. Sino ang mag-aakalang? Si Guyuan ay ang ating boss. Walang anuman, Xiaoqi. Katatapos lang makita si Ginoong Gu. Siguro hindi naman ito gaanong iniisip. Siyempre, magkapit-bahay lang tayo. Pagdating ng panahon, dadalhin kita. Para makapag-sorry tayo. Siguro sapat na iyon. Malapit na ring magsimula ang auction. Mas mabuti pang maghanda na tayo. Mga panauhin, ang auction natin ay magsisimula mamaya. Agad-agad pagkatapos nito. Ilalabas namin ang mga lot. Kuya Gu, interesado ako sa mga batong ito. Nagtataka lang ako, bakit itong mga batong ito nasa loob ng showcase? Hindi ito ordinaryong mga bato. Mga ito ay mga pusta na bato. Itong mga batong ito, may pagkakaiba ba? Alam ko na si Ginoong Gu ay magaling sa negosyo. Pero tungkol sa sugal, kailangan pa rin itong tingnan sa akin. Itong mga bato, ano ang kinalaman sa sugal? O, ganito kasi yan. Tulad ng mga batong ito ay binili ni Ginoong before. Isang batch ng bagong materyales. Tulad nitong piraso, ito ang pinakamagandang kalidad. Tama, yung batch na yun ay nakabuo ng 2 piraso ng Emperor Green na nabenta agad ng 2 bilyon. Isa sa mga pinakamagandang piraso. Ipinagbibili sa auction house bilang koleksyon. Ang starting price ay 50 milyon. Sayang, hanggang ngayon wala pang nakabili. Paano mo nasabi na ang jade dito ay nagkakahalaga ng ganitong presyo? Sa pamamagitan lang ng mga mata ko. Itong batong ito, sa itsura man o sa hugis, tiyak na may kakayahang malagpasan pa ang malalaking jade na emperador. Wala kang nakikitang pang-ukit sa mata. Paano mo malalaman na may malaking hiyas sa loob ng bato? Kung sakaling bumili ka nito, walang laman sa loob. Di ba't sayang na sayang? Ginoong Meng, sasabihin ko sa'yo, ang mata ko, mas magaling pa kaysa sa Teferay. Sinasabi ko na ang batong ito ay katumbas ng presyong ito. Sakto lang ang halaga nito. Mata na nakikita ang nasa likod. Nga, bakit hindi ko naisip yun? Kung i-upgrade ko ang mata ko, baka magkaibang kakayahan ang mata ko. Magiging iba na ang kakayahan nito. Wala na, bahala na. Sa panganib, may pagkakataong manalo. Maglalaro tayo. Ina-upgrade ng sistema ang aking mga mata. Binabati kita, host. Matagumpay ang upgrade ngayong araw. Pagkatapos ng upgrade, nakuha mo ang mata ng Diyos ng pananaw.
Naging successful talaga, talagang nagtagumpay. Talagang kaya ko nang makakita through. Kung ganito ang takbo, pwede ko pang i-upgrade lahat ng organs ko. Lahat ng iyon. Ibig sabihin, magagawa kong gawing superhuman ang sarili ko. Nakita ang mga butas sa sistema. Naapektuhan ang puwersa ng mundo. Ang sistema ay papasok sa estado ng maintenance at upgrade. Tiyak na hindi pa rin nila maitatago ang butas sa sistema. Sayang naman talaga. At saka sa panahon ng maintenance, malamang hindi na ako makakapag-upgrade pa. Pero ayos lang. Itong mata na nakakakita sa loob, na ibigay mo sa akin. Itong mata na may kakayahang makita sa loob. Iniwan mo sa akin. Kaninang ganito yung pakiramdam. Parang nakikita nila ako nang walang suot. Baka ba ito ay panaginip ko lang? Ang galing ng kakayahan kong ito. Ang tanging problema lang, baka madali akong maputla. Pero dapat sabihin na, ang katawan ng batang ito, talagang maganda. Boss, nagtatanong ako sa iyo, bakit ka tumayo dito? Nang ganitong katagal, hindi ba't may laman ito? Talagang may magandang bagay. Ayos na ayos. Ang laki ng batong ito. Puro basura pala ang laman. Kung hindi dahil sa tere, talagang madadaya ako ni Jehao. Nakaimpluwensya sa akin ang batang iyon. Mukhang si Ginoong Gu. Interesado siya sa aking bato. Tama, dahil sa buong yan kapital. Tanging si Ginoong Gu lamang ang makakakuha ng batong ito. Kung ito ang napili mo, 30 milyon. Ang batong ito ay sa iyo na. 30 milyon. Kahit na mas mababa pa sa presyo ng pagbebenta. Kung magagawa lang nitong mabuksan, yung Emperor Green noong nakaraang beses, para kang nakakuha ng 1 bilyong walang bayad. Sa tingin ko, itong batong ito, ay sulit sa halagang ito. Ginoo Gu, kailangan magbid ng 50 milyon. Hindi. Sa tingin ko, nagkakahalaga ito ng 50 piso. Sapat lang para gawing palamuti. 50 piso. Ginoong Gu, anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Ang ibig kong sabihin, itong batong ito ay piraso ng basura na maihalo ng jade. Bakit mo sinasabi na ang batong ko ay basura? Kung hindi mo sasabihin ang dahilan, kahit na ikaw ang may-ari ng unang bahay, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kuya Gu, si Jehao ay isang malaking eksperto sa larangan ng pusta ng jade. Jinky, sa industriya ng pusta ng jade, maraming mga senior na eksperto ang nakakita na nito. Hindi ito pwedeng ituring na basura. Tama ang sinasabi ko. Paano natin titingnan ang batong sugal na ito? Ito ay isang basurang piraso. Kung sa tingin ni Ginoong Gu, ito ay basura. Paano kung magpusta tayo? CJ, paano mo gustong magpusta? Maglalabas ako ng 100 milyon. Gamitin bilang pusta. Pustahan itong batong ito. Kung ito ay basura. Xiaoran, sa tingin mo, papayag ba ang boss? 100 milyon ito, Si Jehao ay naging disipulo ng kilalang master ng pustahan sa Jingmen. At si Guyuan ay isang amateur lang sa pagtaya sa mga batong may hiyas. Malamang na nasabi lang niya ito ng pabibo. Hindi niya talaga makikipagsabayan kay Jehao sa pagtaya sa mga batong may hiyas. Ang 1 bilyon ay kulang na kulang. Sige na nga, ako na ang magtaya. 5 bilyon, ako na ang magtaya. Anong 10 bilyon? 10 bilyon. CJ, maglalaban tayo ng 10 bilyon. Come in. Buksan ang bato. Ginoo Gu, lahat ng kailangan ay handa na. Ngayon, may puwang pa para magsisi. Kung magsisimula mamaya, wala nang pagsisisi kapag nagpatuloy na. Magsimula na tayo. Isang bato lang naman yan. Naghihintay pa akong makita. Auction mamaya. Mukhang may tiwala si Ginoong Gu. Buksan mo itong batong ito. Magbukas ka ng bintana. Naging berde na ang boss. Mukhang nanalo ako sa sugal na ito. Parang nanalo nga ako. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang laro ng bato. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Gu. Hanggang hindi ko pa naabot ang Huanghe, hindi ako susuko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan mo at ko. Simulan ang pag-alis ng bato. Ginoong Gu, kaya't ang 1 bilyon ngayon ay kukunin ko na. Nawala ng negosyo ang boss. Paano pwedeng mangyari to? Ang aking Emperor Green
Hindi ko inasahan. Yung batong to, sa labas ay isang layer lang ng Emperor Green. Pero sa loob ay puro basura. Xiao Ran, sa palagay mo ba nanalo si boss? Tama. Ngayon, ang batong ito. Maaaring sabihin na, walang halaga. Hindi ito possible. Ang aking emperador na berde. Bakit ito naging basura? Ginoong Chen, pasensya na ngayon. Nabahala ka pa. Itong bilyon, kaya ko pa ring mawalan. Pero, sana po matulungan ninyo ako. Paano ninyo nalaman na ito ay isang basura? Kung masasabi mo lang sa akin, gusto kitang gawing guru. Ano ang matuturo ko sa'yo? Kung sasabihin ko na kaya kong makakita sa loob ng bagay, hindi mo ako dapat ituring na may sakit sa pag-iisip. Swerte lang talaga ako. Pero mas maganda kung mag-ingat ka. Malaking panganib ang pagsusugal. Mas mabuting tumigil na sa pagsusugal. Salamat sa inyong paghihintay. Ngayon ay opisyal kong inihahayag na nagsisimula na ang auction. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Ginoong Je. Ngayon ay nakita na kita. Ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Ikaw si Guk Xiaoyu, di ba? Nabanggit ka na sa akin ni Lao Xu. Hindi ko akalain na handa kang ipagkaloob ang ganitong antas ng kayamanan. Napakabata mo pa. Mayroon ka ng ganitong kamalayan. Talagang magandang simula ito. Napakabuting senyales. Ay, yung apo ko. Kung mayroon lang siyang kalahating tapang mo, hindi na ako mag-aalala ng ganito. Mali ang papuri ni Ginoong Je. Tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng lahi. Naniniwala ako. Ilalagay ito sa sinumang tao. Gumagawa rin sila ng mga ganitong bagay. Malapit nang magsimula ang paligsahan ng pagbebenta. Xiao Gua, may mga gusto kang bagay mamaya. Huwag kang mag-atubiling sabihin. Susunod ay ang unang koleksyon sa paligsahan. Jade at malinaw na pulseras pangkaisip. Nagsimula ang presyo sa 5 milyon. Bawat bid ay hindi bababa sa 100,000. Naalala ko na ang paborito ng nanay ay jade bracelet. Kung makukuha ko ang bracelet na ito, sakto para ibigay kay nanay. 550,000. Wow, 550,000 na. Mayroon pa bang gustong magbid? 5 milyon isang beses. 5 milyon 2 beses. 5 milyon 3 beses. Binabati kita, sir. Nabili mo ang jade na bracelet na pangpaliwanag ng puso. Maganda. Siguradong magugustuhan ng nanay ko itong jade bracelet na ito. Guk Xiaoyu ah. Ikaw ay isang taong may pagmamalasakit sa magulang. Ngayon, binabati kita. Nakuha mo ang unang piraso. Koleksyon. Binabati kita, Kuya Gu, sa iyong magandang simula. Lahat ay dahil sa suporta ng lahat. Kaya ko nakuha ang pirasong ito. Narito ang mga detalye ng auction na ito. Ikalawang koleksyon. Tanso na ibon na palayok. Nagsisimulang presyo ay 4 na milyon. Bawat bid ay hindi bababa sa 5,000. 5 milyon. 5 milyon isang beses. 5 milyon 2 beses. 5 milyon 3 beses. Binabati kita, Ginoo. Naipos ang bronze bird tripod. Itong koleksyon, huwag mo nang dalhin sa akin. Diretso mo nang ibigay kay Guk Xiaoyu. Dr. J. Napakamahal nitong bagay. Hindi bagay na ibigay sa akin. Ay naku. Itong bronzeware na ito ay isang maliit na pasasalamat mula sa akin. Kahit na hindi ito kasing ganda ng Dragon and Phoenix Ding na ipinagkaloob mo. Sinasabing ito ay ginaya mula sa Dragon and Phoenix Ding na hinango. Para na rin kay Guk Xiaoyu. Naiiwan ko ang isang munting alaala para sa kanya. Haha, Kuya Gu, ito ay isang maliit na pasasalamat mula kay Lao Je. Hindi mo na kailangang tumanggi pa. Tanggapin mo na. CJ, kaya maraming salamat kay Lao Je. Xiao Ran, hindi ko akalain na si Guyuan ay yung nag-donate ng pambansang yaman. Noong mga nakaraang panahon, ay, sinasabi mo, bakit siya ganun kabobo? Kung ibebenta ang pambansang yaman na iyon, siguradong napakamahal nito. Hindi siya bobo. May sarili siyang mga pangarap. Xiaoqi, maaaring dati, may mga maling akala tayo tungkol sa kanya. Ginoo Gu, ang taong katulad niya, ay hindi pangkaraniwan. Susunod, ang pinaka-espesyal na koleksyon sa auction ngayong gabi. Bolt ng Birding Jade. Ayon sa alamat, ang bote ng Birding Jade na ito ay ginawa ng emperador ng Dinastyang Song para sa guro ng bansa.
upang gamitin sa pagkuha ng elixir ng Diyos. Kaya naman, ito ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa isip. Simulang presyo ay 30 milyon. Bawat bid ay hindi bababa sa 1 milyon. Wow! Xiaoran, tingnan mo. Ang ganda ng jade vase. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kagandang bagay. Sayang, kasi ang presyo, para sa akin, masyado itong mataas. Ang berdeng jade na bote na ito ay ginawa ng royal na pamilya. Ito ay noong panahong iyon, ang pinakamagandang likha ng mga bihasang artisan. Napakamahuhusay na koleksyon, na hanggang ngayon ay nananatiling. Napakabuo. Talagang bihira. Gusto kong subukan. Tingnan kung makakakuha ako. 3,500,000. 3,600,000. Ayos lang. May nakatagong likhang sining sa loob ng banga. Tingnan ang gintong liwanag. Mas mahalaga pa ang likhang sining kaysa sa banga. Guxiaoyu, hindi ka ba interesado sa produktong ito? Hindi ba? Kailangan ko talaga itong koleksyon na ito. Pero kailangan din natin magkaroon ng konting pakiramdam ng partisipasyon para mas masaya. 40 million. Miss Chen, ang berdeng jade na bote na ito ay may malaking halaga para sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi kita maaring pabayaan. 50 milyon. Mayroon pa bang gustong magbid? 50 milyon isang beses. 50 milyon. 500,000. Sobrang 500,000. 6,000 kubiko. Ginoong Gyu. 60,000. Bagamat ito ay isang kayamanan. Sobrang taas ba ng 60,000? Pag-isipan mo ng mabuti. Hindi ako gumagawa ng mga negosyong lugi. Huwag kang mag-alala. Kuya Gu, yung ibinenta sa 500,000. Napakataas na iyon. Ang 600,000, hindi ba medyo sobra na? Mag-relax kayo. Hindi ako kailanman nagsasagawa ng lugi na negosyo. Paano pa kaya si Guyuan meron pang ganoong kalaking pera? Buong 600,000 yun. Paano niya nasabi yun ng ganoon kadali? Para lang siyang nagsasabi ng ilang piso. Itong jade na bote, balak sana naming ibigay ito bilang regalo sa kaarawan ng lolo. Bilang kanyang pamana. Sa tingin ko ngayon, wala nang pagkakataon. 60 milyon isang beses. 60 milyon 2 beses. 60 milyon 3 beses. Nabenta ang 60 milyon. Guxiaoyu. Sa pagkakataong ito, medyo nagpadalos-dalos ako. Itong berdeng jade na bote ay hindi talaga nagkakahalaga ng ganitong presyo. Sinasabi ni Kuya Gu na kasalanan ko na hindi kita pinigilan. Sabi ko na, hindi ako kailanman bumibili ng walang kita. Ang pagbili ng isang jade na bote ay talagang hindi sulit. Pero paano kung dalawa? Dalawa. Ang larawan ng tuyong puno ni Sushai. Ito ay talagang larawan ng tuyong puno ni Sushai. Ang kwentong ito ay maaaring magkasya ng 200 milyon. Guxiaoyu, hindi mo ba alam mula sa simula? Ang kahon na ito ay may nakatagong sikreto. Nakita ko na ito sa mga lumang aklat dati. Hindi ko akalain na makikita ko ito ngayon. Kuya Gu, ang galing mo naman. Ang dami mong nabasang libro. Kung gusto mo, bibiliin ko ito sa halagang 4 na bilyon. Ano sa tingin mo ang presyo? Laoxua, ito ay tunay na likha ni Sushai. 400 milyon lang. Nahihiya ka pang ipakita yan. Magbibigay ako ng 500 milyon. Ye Lao Tu, sinasadya mo bang makipagtalo sa akin? Nandito ka para magretiro. Bakit ka bibili ng mga pintura? Anong pakialam mo? Dahil ito ay isang kalakalan. Ang mataas ang presyo ang makakakuha. Kung talagang hindi mo kayang ibigay ang ganitong halaga, hayaan mo si Guxiaoyu. Diretso mo na lang akong ibenta. Tama ba? Guxiaoyu. Guyuan. May oras ka ba ngayon? May konti akong kailangan gawin. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Sige, maghintay kayo sa akin sandali. Lalabas muna ako para mag-asikaso ng ilang bagay. Sige, umalis ka na. Salamat at tinawag mo ako. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Gusto ko sanang itanong sa iyo, kung willing ka bang ibenta ang mamahaling florera? Kasi sa susunod na panahon, ay kaarawan ng lolo ko. Naisip kong gawing regalo ang jade vase. Para sa lolo ko. Yung jade vase na iyon ay, binili ko ng 6 na milyon. Magkano ang balak mong ilabas?
Saka ko lang kayang ilabas ang 405 milyon. Tingin mo, okay ba? Kung 45 milyon, pwede rin. Sige, pero tandaan mong kunin mamaya. Alam ko, kulang ang pera. Ano? Sinasabi mo bang sapat na ang 45 milyon? Hindi mo ako niloloko, di ba? Kailan kita ba sinungaling? Parang ba akong gagawin yun sa'yo? Mamaya, tatawagan ka ng responsable ng auction. Sa oras na yun, diretso ka nang mag-transfer. Sige, ganun na lang. CJ, kung wala nang iba, uwi na ako muna. Sa totoo lang, mabuti naman si Guyuan. Medyo okay siya. Xiao Gua, handa akong bilhin ang larawang ito sa halagang 600 milyong piso. Ano sa tingin mo sa presyo na ito? Ginoong Xu, masyado bang mataas ang 600 milyong ito? Huwag kang mag-alala. Naisip ko na ang presyo na ito. Saan ang pera? Naideposito na ito sa card mo. Aalis na ako kasama ang larawan ng tuyong kahoy na ito. Lolo Xiu, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi dahil sa anak kong gago. Natalo niya ang sugal ng 10 bilyon. Ngayon, ang painting na ito. Hindi pa tiyak kung kanino ito. Sinasabi ko tungkol sa bagay na ito. Dapat tayong magpasalamat kay Guxiaoyu. Ginoong Ji. Kaya tungkol sa pera ng apo mo, ako. Ay, ano? Ang kanyang pera. Kung mananalo ka, iyon na ang pera. Itong walang kwentang tao, araw-araw na lang ay naglalaro. Ngayon, nagdusa siya ng kaunti. Mabuti na rin at natututo siya. Ginoo Gyu. Ako, may isang bagay. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Hindi ko alam kung willing ka bang tumulong. Sige, ikaw na ang magsalita. Titingnan ko kung makakatulong ako. Gusto ko sanang ipagkatiwala sa'yo si Jehao ng aming pamilya. Baka hindi ito angkop. Ginoo. Hindi. Hindi ito. Sa bahay ko. Maliit na bagay, mula pagkabata, hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Hindi pa niya natikman ang malls. Simula pagkabata, kasama ko siyang lumaki. Pero, pinabayaan ko siyang maging spoiled. Nabuo sa kanya, ang masamang bisyo ng pagsusugal. Hindi ko alam. Guxiaoyu, gusto mo bang tulungan ang batang ito na makahanap ng tamang landas? Sa totoo lang, ang batang ito ay mabait naman. Ang batang ito, dati ay may malasakit. Nakapagtayo pa ng maraming klinika. Magpagaling ng may hirap. Nadala sa sugal. Lahat ay nagbago. Kaya naman, ikaw, kung maaari, tulungan mo na. Kung talagang hindi na kaya, tayo na lang dalawang magkaibigan. Hindi rin kita masisisi. Hindi siya nakikinig. Kahit sa sinasabi ni Ginoong Je. Paano pa kaya sa akin? Ay, huwag kang mag-alala. Ang batang ito ay masyadong mapagkumpetensya. Ikaw, sa nakaraang bahagi, natalo mo siya. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, tinalo ka na niya. Babalik ako. Sige lang, bigyan mo siya ng kaunting gabay. Pagkatapos, siguradong susunod siya sa'yo. Sige, susubukan ko na. Pero hindi ko alam kung magiging epektibo. Hindi rin ako sigurado. Hay, mabait na bata. Tunay nga, hindi kita nakita ng mali. Huwag kang mag-alala. Ano man ang gawin, ano man ang kalalabasan. Kami sa pamilya G, hindi ka namin sisisihin. Sa bagay na ito sa hinaharap, kami sa pamilya G, ay laging may utang na loob sa iyo. Maliit na kuneho, maliit na usa. Lolo, maliit na kuneho, kung magpapatuloy ka sa pagsusugal, hindi kita patatawarin ngayon. 10 bilyon. Ngayon ay nawala mo ang 10 bilyon. Sige na, Itay. Ito. May usapan tayo. May usapan tayo. Ilagay mo na, ilagay mo na. Maliit na kuneho. Sinasabi ko sa iyo, naghanap ako ng guro para sa iyo. Bukas ay makikipag-aral ka sa kanya. Mag-aral ka ng mabuti. Guro. Anong guro? Ayaw kong pumunta. Sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito ay hindi nakasalalay sa iyo. Nakausap ko na si Guyuan. Sandali. Lolo, yung sinasabi mong guro ay si Guyuan. Si Guyuan mismo. Pupunta ako. Pupunta na ako ngayon. Maliit na kuneho. Lolo, unang pupunta ako. Ay, salamat, Lolo. Ay naku. Ikaw, maliit na kuneho. Ay. Ginoong Gyu. Bakit ka nandito? Ginoong Gyu. Hindi. Guro.
Lolo ko, sinabi na sa akin lahat na nangako ka ng turuan ako at hayaan akong mag-aral kasama mo. Ikaw, turuan mo na ako ng sugal ngayon. Nangako lang ako sa lolo mo na hindi kita papayagang maligaw ng landas. Hindi ko sinabi na magiging alagad kita. Huwag nang pag-usapan kung anong uri ng sugal ito. Pwede na bang umalis? Huwag naman. Guro, tingnan mo, noong nakaraan, yung batong iyon, kahit ang guro ay hindi ito nakita. Walang kwenta. Alam mo agad. Sige, turuan mo ako. Noong una, swerte lang ako. At pinangako ko sa lolo mo. Tutulungan kitang tumigil sa pagsusugal. Higit pa dyan, imposible. Huwag mo na akong turuan ng mga kalokohan na yan. Ganun ba? Kakainin kita. Sa oras na iyon, ayos lang na makapag-ulat sa lolo ko. Ay, sige na. Tara, kumain tayo. Sige na. Dalawang boss. Pakiusap, master. Pakiusap. Halika, maupo. Tawagin mong boss. Magandang araw, boss. Sige na. Ay, haha. Sinasabi ko sa inyo, ito ang aking guro. Dapat ay maayos siyang maasikaso ngayon. Alagaan siya ng mabuti. Hindi mawawala ang mga benepisyo ninyo. Yeah. Ang gwapo ng boss na ito. Halika, samahan ang boss na uminom. Bilisan mo. Halika, halika, uminom tayo. Ito ba ang sinasabi mong masaya? Baka nahihiya ka lang. Hindi naman, iniisip ko lang na mas masaya kung marami tayo sa pagkain. Yung batang babae na to, magaling din maglaro ng dice. Sige na. Xiao Yu. Kasama ko ang guru ko. Maglaro tayo ng 2 beses. Yung gwapong lalaki. Tayo na, maglaro tayo ng hulaan ang mas malaking. Kung tama ang hula ko, ako ang iinom. Kung mali ang hula mo, ikaw ang iinom. Kumusta? Guro, sabi na nila yan. Maglaro tayo ng 2 beses. Maglaro tayo. Ha? CJ, unang ang babae. Ikaw na mauuna. Sasabihin ko sa'yo, si Xiao Yu ang sikat dito. Minsan naglalaro kami ng dice. Mas magaling pa siya sa akin. Mag-ingat ka. Di ba't gusto mong makita akong mapahiya? Pero, siguradong mabibigo ka. Per, magpapakawala na ako. Ikaw na ang bahala, pare. Akala ko. 6 na oras na. Boss, ang galing mo talaga. Ang galing mo, sir. Totoo ang 6 na oras na. Sobrang swerte ko. Boss, isa pa nga. Hindi ako naniniwala. Kaya mong hulaan pa rin. Boss, sa susunod, maghuhula tayo kung malaki o maliit. Tao, ay naku, nakakainip yung maghula lang kung malaki o maliit. Mas maganda, maghula tayo ng puntos ngayon. Guro, sigurado ka ba? Hulaan ang bilang. Napakababa ng posibilidad. At ako, kung magkamali ako, iinom ako ng baso na ito. Kung tama ang hula ko, kayo bawat isa ay iinom ng 1 baso. Ay, CJ, kasama ko ang boss na ito. Kasama ko rin. Guro, mukhang talagang gusto mong uminom. Dahil kasama na kayong lahat. Kaya hulaan ko. 6 na punto. Tingin ko. Ito, 2 sa 1. Isa ay 4. Talagang 6 na punto. Paano ito posible? Tama na naman. Boss, paano mo nagawa yan? Ay naku, nakakabore naman to. Una na ako. Sir, huwag mag-alala. Umupo ka muna.
Huwag magmadali. Susunod, makikipaglaro ako sa iyo. Taya ka sa akin. Sigurado ka. Guro, alam kong magaling kang kumita. Magaling ka rin sa pagtaya sa bato. Ngunit ang isang tao ay may limitasyon sa lakas. Iyan ay limitado. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kayang talunin ako sa sugal. 10 taon na akong nagsusugal. Paano mo ako matatalo? CJ, ngayon, susugal ako sa iyo. Kailangan mong itigil ang bisyo mong ito sa sugal. Guro, sandali lang. Kapag natalo, huwag kang umiyak ha. Sino sa tingin nyo ang mananalo? Si Jay Xiao ba? O yung boss na iyon? Si Jay Xiao ay kilalang maliit na Diyos ng sugal. Sa tingin ko, matatalo ang boss na iyon. Niyakap ko na. Magsalita ka. Sinasabi ko, 3-5. 3-5. Paano mangyayari to? Ang posibilidad ng 3-5. Pero mas mataas kaysa. Mas mababa pa ang sansa na manalo sa loto. Mukhang, itong boss, ay sinadyang bigyan ng pabor si Ginoong J. Akala ko makikita. Si Ginoong J na nahihirapan. Hindi ko inasahan. Na ganito pala ang pagbibigay ng pabor ni Ginoong J. Guro, sigurado ka bang tatawagin mo ang 3-5? Ang dami mong binabaan. Walang kwenta. Mali ang sinabi mo. Wala akong binawasan. Sige na. Ayos. Kailangan mong sabihin ito. Maaari na akong magbukas ng baraha. Alaynan. Wow. 3-5. Talagang 3-5 nga. Sobrang kahanga-hanga naman ito. Guro. 3-5 talaga. Siguro. Ito na ang tinatawag na. Pakikinggan ang tunog, makikilala ang taya. Pakikinggan ang tunog, magtaya. Pakikinggan ang tunog, makikilala ang taya. Alaynan. Baka nga. Tara na. Saan tayo pupunta? Kaya mo yan. Dadalahin kita sa mas masaya pang lugar. Tara na. Paalam na. Guro, di mo inaasahan, di ba? Ito ang pinakamalaking kasino natin. Wanhai Casino. Nasa ilalim ng mga paa natin. Mukhang maganda naman. Siyempre naman. Dahil madalas akong nandito. Ngayon, dadalahin kita sa mas maganda. Siguraduhin mong mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka ng husto. 9 sa 10, talo. Ang pagsusugal ay 100 hindi na pwedeng balikan. Tingnan mo si Jehao. Mukhang lubos na siyang naadi. Paano siya maililigtas? Nakasalalay lahat sa araw na ito. Ay naku, ito ba ay si Jishao? Narinig ko na kamakailan lang. Natalo ka ng 10 bilyon. Jishao, talaga namang mayaman ka. Ahahaha. Liu Laoda, huwag kang magbiro dyan. Ngayon, dinala ko ang aking guro. Nandito siya para tulungan akong makahanap ng venue. Hahaha. Gao Daxiao, baka naman nalilito ka na sa isip mo. Dalhin mo ang batang ito para maging guro mo. Ay, CJ, ikaw, ang taong ito, magaling sa salita, pero hindi ko alam ang iyong galing sa sugal. Kung ikukumpara sa iyong dila, alin ang mas malakas? Bata, alam mo ba kung sino ako? Bakit mo ako tinatawag na ganyan? Guro, itong si Liu, dati, ay isang madilim na ilaw sa kasino. Magtaya sa kanya. Baka masyadong mapanganib na. Hello, yung ano, sabi ng maliit kong si Hao sa akin. Yung katulad mo na matanda, hindi pa nga nakikita ang 10. Interesado ka bang magkumpara? Ilang araw na tayong hindi nagkita. Ginoong Ji, parang umunlad na naman ang galing mo sa pagsusugal. Ngayon, babalik. Kailangan kong makipagtagisan sa inyo ng mabuti. Babalik. Guro, talagang pinahirapan mo ako. Mag-alala ka. Nandito ako. Kahit gustuhin mo, mahirap talunin. Umalis na tayo. Ay naku. Hindi nyo ba gustong maglaro? Anong laro ang gusto nyo? Ihagis ang dice. Tumaya. Hulaan ang dice. Isang tao, 10,000 chips. Maglalaro ng 3 beses. Tingnan kung sino ang maraming panalo. Ayos. Ngayon, magpapakasaya ako sa inyo ng todo. Maglagay ka na ng taya.
Azu. Maglagay ng taya. 2G. Batang ito, lumabas ka at magtanong-tanong. Kapag naglalaro si Liu Laoda ng dice, naglalaro ka pa rin ng putik. Haha. Lahat ng pusta, malaki. Alaynan, tunay ngang isang tanga. Hindi ka ba natatakot na ma-eliminate sa isang round? Master, lahat ng pusta, malaki. Hindi ba ito delikado? Wala kang kailangang gawin. Magtiwala ka lang sa akin. 2-5, 1-3, 13 puntos. Swerte mo lang. Makakaya mo pa. Lahat ay may ganitong swerte. Panahon ko na para tumaya. Bata, anong silbi ng tama sa malaki o maliit? Papanoodin mo lang ako kung ano ang sining ng pagsusugal. Alaynan. 2 magkakaparehong kulay. 2G. Lahat ay nakataya. Guro, 3 magkakaparehong kulay. Pero pinalo ng 7 beses. Kung tama ang taya niya. Tapos na tayo. Hahaha. Nakita mo na ba? Ito ang tinatawag na swerte sa sugal. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ito. Ipagpatuloy natin sa susunod na round. 2G. Bansa. Bansa. Hey, bata. Ngayon, 7 na ang taya. Talo ka na. Kahit manalo ka sa huli, ano naman ang mangyayari? Talaga, wala akong sinabi na kailangan nating hulaan ang laki. Alaynan, taya ako ng 4. Lahat ay nakataya. Ito. Hahaha. 2G. Alam mo, gaano kaliit ang sansa sa 4 na puntos? Kung makakakuha ka ng tamang sagot ngayon, ako si Liu Laoda. Sa hinaharap, babaligtarin ang pangalan. Guro, ito, napakababa ng posibilidad sa 4. Sabi ko na, kailangan mo lang akong pagkatiwalaan. Maganda rin ang pangalang Lao Liu. Gusto ko lang malaman, pagkatapos nitong maipanganak, alam mo ba kung ikaw yun? Batang ito, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sinasabi ko, si Lao Liu, isang patak ng laway, isang pako. Kung matalo ka, maghintay ka, na dumaan sa ilalim ng pantalon ni Ginoong Liu. Pumunta ka na. Ikaw. Hey G. Mangyaring itapon ang dice. Sakto rin para makita ng lahat kung paano naging si Lao Liu na malaking tao. 4 na maliit. Impossible. Hindi ito possible. Nagsisinungaling ka. Siguradong may daya ka. Boss Liu. 2G. Bobo ka sa sugal, hindi ka makakakuha ng tama. 2G. Huliin ang mga ebidensya. Kailangan mong maglabas ng ebidensya. Kung hindi, mapaputol ang dila mo. Ginoo, nagkamali ako. Handa akong tanggapin ang parusa. Sa hinaharap, tatawag na lang ako na, Lao Liu, Ginoo Liu, patawarin mo na ako minsan. Guro, kahit nanalo na tayo ngayon, pero, sabi ng mga tao sa paligid, may connection daw tayo sa dealer. Pagsamahin mo, dayain ang pera ni Liu Laoda. Natatakot ako. Ganito na lang, Liu. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi ka komportable sa pagkatalo. Papaltan kita ng dice. Ikaw na ang mag-ikot. Ngayon, hulaan ko ulit ang bilang. Mali ang hula. Lahat ng napanalunan ko ibibigay ko sa'yo. CJ. Magsusugal tayo ulit. Kung tama ang hula mo, doble ang premyo na ibibigay ko sa'yo. Ginoong Liu, itong dice ko. Nagsanay ako ng 10 taon. Gusto kong manalo sa pamamagitan ng pakikinig sa dice. Sinasabi ko sa iyo na itigil mo na ang iyong iniisip. Naglagay ako ng taya sa 18 puntos na leopardo. Buong taya. Ginoong Liu, bakit mo pa tinatawag si Leopard 6? Natatakot ako na baka wala kang isip. Hahaha. Guro, ito,
Leopard 6. Napakababa ng posibilidad. Malapit nang umabot ng 15 bilyon ito. Kaya ba natin? Paano? Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako. Sa huli, ito lang ang meron tayo. 2G. Ginoogyu. Ang mga dice na inihagis ko ngayon. Hindi mo kayang pakinggan ito. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ka mananalo. 3-6. Paano mangyayari iyon? 3-6. Talagang 3-6. Guro, para kang Diyos ng sugal sa mundo. Hindi ko akalain na si Boss Liu ang mismong nag-ikot. Nadinig na lahat. Talagang kahanga-hanga ang galing mo sa sugal. Tama, para talagang Diyos ng sugal. Ay, Lao Liu, talo ka. Ginoogyu, talo ako. Handa akong tanggapin ang talo ko. Yun. Ngayon, nalaman ko na rin. Aziu, may mas mahusay sa labas ng tao. May mas mataas sa langit. Kung wala namang anuman, una na ako. Ginoong Liu. 10 sugal, 9 ang talo. Ang huli ay panalo. Hindi tiyak na sa iyo iyon. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting gumawa ka ng tamang bagay. CJ. Guro, talagang kahanga-hanga. Kaya mong manalo sa ganito. Talagang ikaw ang aking Diyos. Ay, magkano na ang nasayo ngayon? Sir, ngayon ay, kasama ang utang ko. Halos, mga 20 bilyon. Paano? Gusto mo ba akong dalhin sa malaking gulo? Tama. Gusto kong dalhin ka sa malaking kita. Ngayon, ipalit mo lahat ng cash. Sa mga chips. CJ, Maestro, maghintay ka. Aalis na ako ngayon. Sasama na ako ngayon. 2G. Ay naku, aking disipulo. Huwag mong sisihin ang guro, ha? CJ, nais ko lang sanang tulungan kang makalabas. Guro, sinasabi ko sa'yo, ngayon araw, tiyak na mananalo tayo. Dahil ito ay sugal. May panalo at talo. Kailangan mong maging handa sa isip. Anong sinasabi mo? Ikaw ang Diyos ng sugal. Nandito ka. Saan ka naman matatalo? Simulan na. Mangyaring tumaya. Tumaya ako sa malaki. Tumaya rin ako sa malaki. Guro, talagang malaki. Ang galing mo talaga. Ay nako. Kung nag-press lang sana ako ng buong buo kanina. Biglaan lang. Malapit na sana akong manalo ng mahigit 20 bilyon. Ay. Xiao Hao. Kaya maglagay ka ng taya mamaya. Pero dapat mong isipin ng mabuti. Guro, nandito na lahat ng bagay. Xiao Hao, naniniwala ka ba sa guro? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Hintayin mo ako mamaya. Ano ang gusto mong ipangako sa akin? Pupunta na tayo ngayon. Guro, Maestro, Guro, narinig ko na. Sa private room sa ikalawang palapag, pati ang pinto aabuti ng 10 bilyong yuan. Hindi pa ako nakapunta ng ilang beses. Meron. Pero, yung threshold sa ikatlong palapag na ito, halos 50 bilyon. Narinig ko lang, hindi pa ako nakapunta. Pero, ngayon nandito ka, Guro. Tayo, kahit sa ikatlong palapag kaya nating makipaglaban. CJ, subukan muna natin. Tingnan natin kung paano. Hindi ko kailanman nakita ang ganitong karaming chips. Hindi ko talaga inakalang mangyayari noon. Mag-alala ka lang. Susunod, maraming bagay na hindi mo kayang i-imagine. Guro, tagapagturo. Guro, mag-alala ka lang.
Sa hinaharap, hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Anong tinutukoy mo? Saan ako magpapalo? Sige na, tuloy lang. Kayo po maglagay ng pusta. Ryu, ako ang nagsusugal ng alas 7. Alas 7. E di 12 beses yun. Lahat ng higit sa 20 bilyon ko, isusugal ko. 300 billion, 300 billion. Lahat ng meron ako, isusugal ko. Buksan na, mabilis. Dalawang tatlong tatlo. Tatlong tatlo. 8 maliit. Impossible. Paano nangyari ito? Walong maliit. Impossible. Paano nangyari ito? Siguradong alas 7 ito. Tiyak na may daya ang inyong kasino. Paano magiging alas 8? Kami sa Wanhai Casino ay ang pinakamaingat na lugar. Sa ganitong walang dahilan, napaglikha ng chismis tungkol sa aming kasino. Ayon sa batas, dapat putulin ang dila. Ngayon, dahil sa mukha ni Ginoong J, pahihintulutan kita. Kung may susunod sa ating kasino, ay ipapakita kay Ginoong J kung ano ang mga patakaran. Bakit ganito? Bakit ako natalo ngayon, guro? Lahat ng ipon ay nawala na. Paano ko ito ipapaliwanag kay Lolo? J-How, dahil sa pagsusugal, may panalo at talo. Kapag mas naging sakim ka, mas lalapit ka sa pagkawasak. Kahit ang mga pinakamalapit sa iyo, lahat ay manlilin lang sa iyo. Paano pa ang iba? Ngayon, alam mo na ba? Alainan, naiintindihan ko na, guro. Tara na. Ay, J-How, kung naiintindihan mo na ang aral na ito, kaya kailangan din nating umalis ng maganda. Guro, tulungan kitang mabawi ang pera na ito. Muling maglaro. Tuloy lang. Maglagay na ng taya. 10. 10 magsimula. Ipinapalaki ng 6 na beses. Bibig. Leopard 3. Lahat ay nakataya. Leopard 3, ipinapalaki ng 150 beses. Sa ganitong maikling panahon, kumita ng 50 bilyon pabalik. Mystery, para kang Diyos. Ginoo Gyu, ang boss namin. Inimbitahan ka naming mag-usap sa 2 palapag. Sabi mo, hanapin ka ng boss nyo. Pinapahalagahan ka ng boss namin. Gusto kanyang imbitahan para mag-usap. Master, narinig ko na ang boss ng Wanhai Casino ay napaka-misteryoso. Ayon sa sabi-sabi, ay walang awa at matindi. Ito ang buong yando natin. Mga tao sa ilalim na may kapangyarihan. Hindi pwede. Sasama ako sa iyo. Pasensya na, Jishao. Sabi ng boss namin, si Ginoong Gulang ang imbitado. Pakiusap, huwag niyo kaming pahirapan. Siya ang guro ko. Bakit hindi ako pwedeng sumama sa kanya? Anong klaseng kalokohan ito? Ay, J-How, maghintay ka dito. Hintayin mo akong matapos at hahanapin kita. Ipakita mo ang daan. Doon po, please. Boss, dinala si Ginoong Gu. Umupo ka. Ginoong Gu, talagang matagal na kitang narinig. Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang may-ari ng kasino na ito. Maaari mo akong tawaging 8 me.
Hindi ko akalain na ang may-ari nitong kasino ay isang babae pala. Kung hindi ako nagkakamali, ako at si May ay unang beses palang nagkita. Tama. Pero ngayon, si Ginoo Gu ang nasa kasagsagan ng kasikatan. Hindi ko alam kung paano hindi makilala. Katatapos lang sa aking kasino, malaking labanan. Ang aking kasino ay halos hindi na magpatuloy dahil kay Ginoong Gu. Halos hindi na ito magpatuloy. Nagtatawa si Ate May. Swerte lang ako. Nanalo lang ako ng kaunting pera. At saka, Meiji, malaki ang negosyo mo. Sa tingin ko, ang perang ito, hindi mo naman ito gaanong pinapansin, di ba? Nagtatawa si Ginoong Gu. Ito ang unang pagbisita ni Ginoong Gu sa aking kasino. Halos naubos niya si Ginoong Liu. Halos mawala ng lahat. Hindi lang ito basta swerte. Kaya kong gawin yan. Ate May, sabihin mo na ang totoo. Bakit ako tinawag dito? Tinawag ko si Ginoo Gu pataas. Siyempre, gusto kong makipaglaro kay Ginoo Gu ng isang laban. Tatlong beses. Niu. Katatapos lang sa ibaba. Nakita si Ginoong Gu na nagwawagi. Talagang naiinggit ako. Gusto kong subukan kay Ginoong Gu. Tingnan kung si Ginoong Gu ay kasing galing ng iniisip ko na napakahusay. Paano tayo maglalaro? Siyempre, maghahalaga tayo ng mga puntos. Simulan natin sa pag-ikot ng dice. Sino mang may mataas na puntos ang mananalo? Kung tungkol sa taya, tara na. 10 bilyon, siguro. Kumusta? Para kay Ginoong Gu, maliit na bagay lang ito. Screw it. Marunong lang akong tumingin. Hindi naman ako marunong maghagis ng dice. Kaya, paano ako mananalo? Sige, simulan na ni Ginoong Gu ang pag-ikot. Kailangan ko lang na direktang ikot. Ikot hanggang sa pinakamataas, di ba? Bumalik. Mukhang naikot na ni Ginoong Gu. Kaya't sabay-sabay na nating buksan. Mukhang, Ate May, ang galing mo sa pagsusugal. Talaga. Kung magpapatuloy tayo sa pagsusugal na ito, wala namang kabuluhan. Mas mabuti pang tapusin na natin ito. Paano naman magiging walang talo at panalo ang sugal na ito? Halika, ituloy natin. Kumpara sa panalo at talo, gusto ko na may mas mahalagang bagay si Ate May. Mas mahalagang bagay. Ano iyon? Anong ginagawa mo? Kung hindi ako nagkakamali, Ate May, dapat madalas kang nararamdaman ang hindi komportable sa ulo. Maging minsan, ramdam ang bahagyang sakit. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, kumpara sa sugal, ang aking medisina ang pinakamaganda. Marunong ka rin ng medisina. Siyempre, kung hindi, paano naman si Ginoong Je? Maaaring ipagkatiwala sa akin ang kanyang apo. At saka, ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang sakit ng ulo ay dahil may tumor sa iyong utak. Kaya ako, maaari pa ba akong gumaling? Anong alam ko sa medisina? Pero mas mahusay ang aking disray kaysa sa mga kuha sa ospital. Yung sa ulo mo, isang bukol na kasing laki ng itlog ng kalapati. Mahirap talagang hindi makita yan. Ito na naman ang bisyo ni May. Mas malaki pa kay Jehao. Kailangan kong magsabi ng mas nakakagulat. Maubos din ang sikreto ko dito balang araw. Ginoong Gu, may pag-asa pa ba ako? Maaari bang dalhin ako sa ospital? Ngunit pinapayuhan kita. Mas mabuting magpatingin na sa ospital agad. CJ, kung sa pagkakataong ito, makaligtas ako sa swerte, buhay ko. Nasa malaking sugal ako. May utang akong malaking pasasalamat kay Ginoo. Simula ngayon, ikaw na si Ginoo. Ako ang pangalawang tao sa kasino ng One High. 8 Me. Sobra naman ang sinabi ninyo. Naniniwala ako sa iyo, Ate May. May mga taong nakatakdang tulungan. Siguradong wala kang magiging problema. Tawagin ang tao.
Mula ngayon, ang sinasabi ni Ginoong Gu ay ang sinasabi ko. Kung sino man ang magtatangkang baliwalain, sa hinaharap maglilingkod siya sa mga alituntunin. Ginoong Gu, yung ako muna. Pupunta muna ako sandali. Anong kailangan mo, sabihin mo lang. Bakit parang ganito agad? Akala ko ikaw na ang pangalawang pinuno. Master, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ibig sabihin lang nito, pumunta at naglaro siya ng kaunti. Ginoong Gu, ipinagpalit ko ang mga chips na napanalunan ninyo ngayon. Sa cash, inilagay ko ito sa card na ito. Bukod dito, ang card na ito ay mayroong 1 bilyong. Limitasyon sa overdraft. Kung may anumang bagay, pwede mong hanapin ang lahat ng staff sa loob ng casino. Lahat ng empleyado. Sige, naiintindihan ko. Umalis ka na muna. Kung may kailangan ka, tatawagin kita. Master, ano ba talaga ang ginawa mo? Gintong card. Araw. Ito ay kapantay ng may-ari ng casino. Wala namang masyadong nangyari. Kumustuhan lang kami at naglaro ng dice. Nag-usap-usap. Hindi ko akalain na magiging pangalawang tao na ako. Bibig. Pangalawang tao. Guro. Talagang ikaw ang aking Diyos. Ganito ang sitwasyon ngayon. Hindi na rin maaga. Tara na. Bumalik na tayo ng maaga. Bumalik. Matapos ang huling pag-upgrade, wala nang reaksyon. Hindi naman ito nawala, di ba? Ay, sobrang namimiss ko. Ang mga araw na may sistema. Buksan mo ang pinto, tagapangalaga. Bibig. Bibig. Bakit kayo nandito? Ako. Kami ay nandito upang magpasalamat. Salamat sa tulong noong nakaraan. Iniwan mo sa akin ang jade bottle. Inisip ko na ito ay isang regalo. Pagkatapos kong ibigay kay Lolo, natuwa si Lolo ng sobra. Hay naku, boss. Pumunta kami dito para sa'yo. Bakit ang tagal mong magbukas ng pinto? Baka may ibang babae dyan sa loob, ha? Anong iniisip mo? Noong nakaraan, madali lang iyon. Umupo ka na. Bansa. May isa pa akong bagay na gustong itanong. Tingnan mo kung may oras ka. Kasi noong nakaraan, ibinigay ko sa'yo. Tungkol sa donasyon ng mga antigong bagay. Sinabi ko ito sa aking lolo. Interesado ang aking lolo sa iyo. Kaya naman, nais niyang imbitahan ka sa aming bahay para kumain. Hindi ko alam kung nais mo. Sinabi ng iyong lolo na pumunta ako sa inyong bahay para kumain. Bumalik. Pero hindi naman ako close sa lolo mo. Ganun ba? Masyado bang biglaan? Anong masama doon? Una kong pagpunta sa bahay ni Xiaoran. Napakabait ng lolo niya sa akin. Bakit wala akong naramdaman? Anong masama doon? Sino ba talaga si Ginoong Xingran? O ang iyong lolo? Ay, noong huli akong pumunta sa bahay ni Xiaoran, pinayagan ako ng kanyang lolo na maging apo sa tuhod. Wala kaming hidwaan ni Xiaoran. Kaya't ang ganda ng relasyon ninyo. Kung sakaling magpakasal ka, hindi ba't sabay tayong magpakasal? Depende na lang kung sino ang mapapangasawa. Kung ikaw ang mapapangasawa ko, hindi naman masama. Xiaoqi, anong sinasabi mo? Nagsasalita lang ako ng walang isip. Nagbibiro lang. Guyuan, kung talagang hindi ka komportable, ayos lang. Pupunta ako para ipaliwanag kay Lolo. Oh, sa mga susunod na araw, maghahanda ako. Sa loob ng ilang araw, tiyak na bibisita ako. Kaya pumayag ka na. Pupunta ako para sabihin kay Lolo. Siyempre, magiging sobrang saya ni Lolo. Guro. 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 May nangyaring masama. Anong nangyari? Ayan, Gil. Chen, nandito rin kayo. Dumating sila para bumisita. Sabihin mo na kung ano ang nangyari. May nagpunta sa akin lolo para magpagamot. Yung sakit ay napakahirap. Kahit ang lolo ko ay nahihirapan dito. Tapos siya ay nagbanggit ng pangalan. Sinabi na kailangan kang makita. Sabi,
Bumalik. Sakit na hindi kayang gamutin ni Ginoong G. Bakit naisip mong hanapin ako? Sinabi ba ng taong iyon kung ano ang pangalan niya? Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Pero yung mga taong nagdala sa kanya, tinatawag siyang Ate Me. Hindi makapaniwala na siya iyon. Bibig. Dahil may bagay si Ginoong Gu, edi hindi na muna kami magpaparinig. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap ngayon. Pasensya na talaga. Walang anuman, boss. Kaya tandaan mong dumaan ha. Uuna na kami. Tara. Hihi. Paalam. Paalam. Tayo. Guro. Ay naku. Tayo. Bilisan mo, guro. Wala pa bang dumating si Guyuan? Nagawa ko na. Tinawagan ko na ang tao. Malapit na siguro dumating. Ay, lumalala na ang iyong kondisyon. Nakalat na ang mga selulang cancer. Ay, ikaw, mag-relax ka lang. Hayaan mo na lang. Sabi ni Guyuan, na ang kanyang medisina ay mas mahusay pa kaysa sa kanyang pagsusugal. Nakita ko na ang kanyang pagsusugal. Kaya, handa rin akong maniwala sa kanyang medisina. Baka may paraan siya. Sinasabi mo ba, noong panahong iyon, tumingin lang siya sa iyo, at alam na niyang may tumor ka sa ulo. Tama iyon. Sigurado ako. Tumingin lang siya ng isang beses. Hindi ko akalain na ang batang ito. Nakatago pa talaga ng malalim. Kahit na ako, sa hindi pa nakapagpapaalam, hindi ko rin matitiyak. Mukhang, itong batang ito, maaaring, talaga bang may paraan? Guyuan, nandito ka na. Nandito na ako. May pag-asa pa ba ako? Huwag kang mag-alala. Sinasabi kong may pag-asa ka, kaya may pag-asa ka. Eloise. Maaari bang lumabas ka at makipag-usap sa akin ng pribado? CJ. Ito. Ano ang nakikita mo? Katatapos lang niyang sabihin sa akin na ang iyong kasanayan sa medisina ay mas mahusay pa kaysa sa iyong sugal. Kaya't patuloy akong naniniwala sa iyo. Ay naku, ano bang magagawa ko? Nalaman ko lang na lumaki ang tumor niya kumpara dati. Sai, ako ang sobrang nagmamadali. Itong mga selulang cancer, sobrang bilis ng pagkalat. Ang mga gamot ngayon, hindi na kayang makahabol sa bilis ng pagkalat ng cancer cells. Kung gusto mong iligtas siya, kailangan ng isang milagro. Manahimik, huwag maingay. Natapos na ang maintenance ng system upgrade. Isang beses lang ang magagamit na upgrade sa araw na ito. Ginoong G, hindi ba't sinabi mo na kailangan ng milagro? Ngayon, narito na ang milagro. Dumating na ang milagro. Alaynan. Sa wakas, natagpuan. Ay, sa wakas nahanap ko. Ang gamot na sinabi ni Ginoong J. Ngunit hindi ko alam kung ano. Ang magiging anyo nito pagkatapos ng upgrade. A-upgrade ang gamot na ito. Matagumpay ang upgrade. Binabati ang may-ari sa pagkuha ng gamot. 10 halaman na biyaya. Pwede itong kainin. Huwag mo namang patagilid. Bago pa man gumaling. Mas mabuti pang gamutin si Ate May. Sana si Ate May. Huwag akong sisihin. Ginoong J. Ang katawan ko. Wala na bang pag-asa? Sai, maaaring lumala pa ang sitwasyon na ito. Ngayon, ang mga karaniwang gamot, hindi na kayang pigilin ito. Pero sa lahat ng bagay, walang ganap na kasiguraduhan. Mag-relax ka lang. Hayaan mo na lang.
Hindi ko inasahan. Matagal na akong naghirap. Ngunit ganito ang naging kapalaran. Hindi ba't nandyan pa ang guro ko? Sabi niya dati, na may paraan pa. Gaano ba kalakas ang guro ko? Alam niyo na, pagdating ng master ko, siguradong gagaling siya. Kahit si Old Man J hindi magawang gamutin. Haay, isang batang lalaki lang siya. Hindi kaya magdadala siya ng milagro sa akin. Narito na ang milagro. Hindi. Guro, anong amoy ito? Ang baho. Hindi naman siguro ito. Guyuan. Ano itong bagay na ito? Ito ang gamot para sa sakit mo. Yung amoy na nararamdaman nyo ay amoy ng gamot. Kain na agad. Kung hindi, matutunaw ang gamot. Ito ay gamot. Baka ito, amoy na masama, pero masarap naman kumain. Eat me. Itong gamot na ito ay pinaghirapan kong makuha. Matagal ko itong nakuha. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi kita sasaktan. Ay naku. Ako, hindi pa nga ako natatakot mamatay. Pero natatakot ako sa isang punit na tableta na ito. Ikaw pa ang naglagay ng lason kay May. Nakakasawa ka na talaga. Ngayon, kailangan kitang patayin. Mag-alis ka na. Yung dugo na lumabas kanina. Sa kanyang katawan mismo, nakatago ang matagal ng lason at dumi. Kung magpapatuloy ito, di magtatagal. Makaka-recover na siya at makalalabas ng ospital. Guyuan, talagang hindi ko inasahan. Talagang hindi ko inasahan. Malaki ang naitulong mo sa akin. May utang na loob sa iyo si Meijay. Maaari nating pag-usapan yan mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay magpahinga ng mabuti. Alagaan ang kalusugan. Ayos na bata. Kanina, dahan-dahan kong naramdaman. Itong building ito, hindi lang nag-aayos ng kanyang katawan, kundi aktibo. Pinipilit siyang ilabas ang mga mapaminsalang substansya na nakatago sa loob niya. Itong building ito, sinasabi na ito ay, hindi rin naman masama si Shendan. Ang batang ito, bawat isa, may sarili nitong lihim na ayaw nilang sabihin. Pero, naniniwala ako sa iyong pagkatao. Alaynan,